nagda-draft. Hindi na si Demon. Yeah. Oo nga, no, kuya. Notice that too. Si Mushi na. Hindi ko napansin. Pero prior to this one, simula ng mga ibang tournaments, si Demon yung nagda-draft for Fnatic. Meron lang slight change dito on Boston Major Southeast Asian Qualifier. Third ban dito, nakapanood na Mineski siguro. Pugna, third ban. Yeah, possibly, kuya. Ito nga. Syempre, they wanna ban itong mga push strat hero. Dahil Pugna ito, kaya binaban nila itong mga early game heroes. Kasi they wanna invest ito nga sa late game ni Miracle. Ayun nga yung ginawa nila. Question is, will they be banning yung Medusa or Ursa na signature hero dito ng Fnatic? Fourth ban, Alchemist. Sa kabila naman, Undying at saka Ogre Magi. So na-reveal na agad ng dalawang support itong Fnatic. So looking at their draft, itong syempre simple combo, Shadow Demon to Kunkka, itong Disruption to Torrent. Medyo mobile, medyo malakas sa ganking, but still not enough damage to kill. So as if they wanna push this early, they need more damage hero katulad nga like Timbersaw, I believe still good in this strat. Yeah, and then ito Luna. There you go. Nasa isip ko rin yung Luna. Luna Axe nasa isip ko eh. Pwede rin eh. Basta pag may Shadow Demon, lagi ko naisip lagi Luna. Sobrang veterans, it's either pang push yung Manta style illusion, pati disruption illusion, di ba? Tapos meron ding Axe na pwede nga mag-Berserker's Call after nung disruption. Sa kabila, Mineski, ano kayang supports ang mga available para sa kanila? Ito nga binaban na nga rin ng Fnatic yung mga early strong lane heroes support. Ito binan nila yung Ogre Magi and then itong Undying. So ano pa kayang pwede? Sino ba? Ito Oracle is still available. Malakas pa rin yung damage niya and then ito nga sustain. And then Elder ito Titan. False Promise. Yes, ET din, crowd control. Ginamit ka na Mineski yan versus FDG. Yung dalawa na yun, yes, pwedeng Bounty Hunter, nag-Bounty Hunter tong Mineski. Pwede sila mag-infest back tas Bounty Hunter trap, di ba? So, let's see. Possible yan, kuya. Kasi may Batrider din eh. So, steady lang guys. Pero for sure, I think Miracle is going to pick this in Naga Siren, Elder Titan nga. Yes. And actually, itong nakita natin yung sa performance ng Mineski hapon, itong ang Warlock, it's still available. And then on the Southeast Asian teams, paborito nilang i-run tong Warlock na to. Pero ito, Timbersaw, yung pick dito ng Fnatic. I think possible din na pwedeng Lifestealer, pwedeng Invoker, either of the two I think for Mineski for their core pick. And then for the support naman, I'm looking towards either Bounty Hunter or Oracle nga. So let's see kung tama yung prediction namin. Pero so far so good. Tumama kami ng Luna, Timbersaw, pati Elder Titan. Let's see, steady lang kayo dyan. Ito, yung Axe nga, Kuya Nick, nasa pool pa rin siya. So, possible pa rin siya on the side of Fnatic. And then, sa Mineski, yun nga yung Warlock, Kuya. Medyo naglilin ako dito. Kasi, paborito ng Southeast Asian yan eh. Paborito ng Southeast Asia teams yan, Kuya, Warlock. But Crystal Maiden. Mali tayo. Pinahiya tayo ng Mineski ron. Nag-Crystal Maiden sila. Pero I think for the core, it's either Lifestealer or Invoker. Pero I think baban ng Fnatic isa ron. Tignan natin. Yung Invoker daw ni DK Easy. Si DK Easy nag-i-spam ng Invoker for MMR yan eh. Nakita ko yung screenshot niyan eh. Yeah, kuya. Mamaya Invoker Lords ka na. I mean, okay din naman Invoker on the side of Mineski, but I feel like heavy farmer talaga si Naga Siren eh. So I think he needs an early fighting hero. Maganda parang, I don't know. It's just me. Maganda yung ban ng maganda yung ban dito ng Fnatic. Kasi comfort hero ni Miracle. Etong, what do you call this one? Naga Siren? Hindi, Outworld Devourer. Yung OD. Di ba dalawang beses siya rumampage? Dalawang beses siya rumampage dyan. That's true, kuya. That's true, yeah. So, magandang ban. Pati last game, hindi yung ginamit ng Mineski. So, steady lang, guys. Let's see. Pero so far, I'm looking towards Lifestealer tsaka Invoker talaga, mga tropa. Let's see kung pagbibigyan ba ako rito ng Mineski. Pero 5-0 na sila, flawless pa rin Nagbunga yung kanilang Scancer coach So 5-0 na. Tapos sa Fnatic naman 4-2. Tinalo sila ng WG Unity tsaka tinalo sila ng Faceless. Sun King. It's Sun King.
Kasi kuya, I think they know that Timbersaw naman sa gitna. So, they just pick a hero that ito nga magma-match up kay Timbersaw. So safe lane pa rin yung Naga? Yes, I think, Kuya Nick. Safe Possible, lane yeah. I mean, as much as possible, you wanna give Naga Siren ito ang free farm. Kahapon kasi nag-Naga Siren sila, inagro try nila to. Inagro try nila on dire. Ganun yung ginawa ng Mineski. Let's see kung pwede pa rin nilang gawin. Actually, pwede nga rin Batrider mid to and off-lane Sand King eh. Pero bubugbugin ng Kungka yan. May X-Marks na spot yung Kungka if ever. Tingnan natin. Yeah, that's true, kuya. Tingnan natin. Pero Fnatic, 5th pick, inaantay natin. Axe, pwede pa. Kasi pwede rin nilang, ito nga, i-offlane dito si Timbersaw or i-mid. So, ito siguro, nag-pick na rin ng Sand King itong Mineski knowing na if they know, di na alam like for sure kung anong lineup ng Fnatic, they could like bounce back or ito nga mag-switch ng heroes, kumbaga. Medyo flexible itong draft ng Mineski, I think. Pero I think for this game, hindi naman sa walang pressure pero for Mineski, I think regardless of the outcome, I think pasok na siya sa top 4. Kahit sino makalaban nila, okay na. So I think this is just one of their strategies na sinusubukan kasi you will rarely see Mineski going with one support, I mean one core. They often have Invoker Lifestealer, Invoker Juggernaut, kumbaga dalawang cores, pero ito 4 utility, isang focus sa core, which is Naga Siren nga. 5-0 na rin kasi sila so I think sabi nila parang tinansya na namin, so if ever na ganito, ganyan, pasok pa rin sa top 4. Kaya ganito yung ginagawa ng Mineski, kaya Naga Siren, 4 utility sila. Pero sa kabila naman, Mirana, yung 5th pick dito ng Fnatic. Offlane Timber? Offlane Timber nga. Yes, offlane Timber na. Yeah. Offlane Timber nga, guys. Ohio eh. So guys, nagla-lock in pa ng heroes ito. This is Kuya Nick together with Ishi-ish. Promote mo muna yung mga social media mo before magkaroon tayo ng game. Okay guys, so nga pala, this is Ariza, also known as Ishi. If you guys want to check out my channel, just go to twitch.tv/Ishi001. If you guys want to know about my social media, lahat guys, nasa baba ng panel ko. So, i-check out yun nandun, yung link, lahat nandun. So, after nyo i-follow yung channel ko, doon nyo na i-follow yung social media ko. Wag yung social media muna guys. Yung channel muna. Yung channel muna. Yeah, yung channel muna. Yes, kuya. So, guys, ito nga, Mirana 5th pick. Nagla-lock in pa ng heroes, both teams, mga chong. Eto na. So, I'll be switching overlays. Cameraman, sino tayo? Naklik ko yung English actually, kuya. Sino rito? Blaze? Blaze Casting? Yes, si Blaze, yeah. Ito si Blaze Casting, kilala rin natin yan. So, for Fnatic, Mushi on Mirana, Aeon, Shadow Demon, Raven on Luna, Demon Kungka, tapos offlane Timbersaw. Ni Ohio, Mineski naman. Go for it, Ishi. Okay guys, on the side of Mineski naman, Raging Potato on Sand King, Miracle on your Naga Siren, Ninja Boogie on your Crystal Maiden, Jules on Elder Titan, and then ito namang si RR on your Batrider. So, mid Sand King nga talaga to. Raging Potato eh. Yeah, kuya. Mid nga. So, let's see. Pero kanina, ang gandang galawan ng Mineski. Napa-GG ng 24 minutes. Yung Fire Dragon Gaming. Question is, can they do it again? Versus a match, parang competition ng team, which is yung Fnatic. 0-0 ngayon yung score and nag-aantayan pa ng bounty rune. Let's see kung meron magagawa rito. Kuya, hindi ka nagkakas in ng prediction sa side. Hindi. Wondering. Ikaw, ano bang nakukuha ron? I don't know. Nakakatuwa lang kasi pag natama yung prediction. Parang hindi ko na siya naiisip kasi parang sobrang occupied na rin ng gagawin nito. Tingnan mo ngayon, nag-edit ako ng YouTube video. Yun lang. Grabe talaga si multitasker. Bounty rune. Naka-upload na nga pala yung Mineski vs FDG para sa mga hindi nakapanood dyan. Na-edit ko na rin yan. Meron na rin thumbnail. So, you can check it out sa YouTube natin. youtube.com/WomboXCombo. Kung mabagal yung inyong stream, pero kung mabilis naman yung stream nyo, stay with us. Panoorin nyo to. Fnatic Mineski. One for the ages na naman to. Katulad na napanood natin kahapon, Mineski TNC. Okay? So, ito. Agro try ba? Hindi. Sand King. Agro try pero Sand King. Okay. Tapos, nilagay nila si Miracle, ito sa gitna, actually. Pero mahirap to for Mineski. Sakit ng damage ng Luna, pero yun lang, napalayo. May Torrent to save Shadow Demon. Ito, paano diskarte sa Mineski? Si Elder Titan,
Inaantay yan. May Lucent Beam at saka yung X-Marks, I mean Torrent. Pero hindi na. I don't think so. Out na yan. Wala pa nagkakapatayan guys. Steady. Grabe yung harassment dito sa baba ng Fnatic. Hindi ko alam pero I'm clinging towards yung tri-lane ng Fnatic dito. Sobrang sarap nung kanilang damage. Yes, kuya. I mean, like yung combo nila, yung disruption to etong ang Torrent, pati ito sa taas, si Kuya Ohio mo with 9 charges, actually. May Timber Chain siya. Napili na siya mag-Timber Chain. Eto, yun lang. Yung Torre, tower damage. Blunder. Blunder on the side of RR. Hindi niya natansya yung creeps niya ron and hindi siya napasa yung tower damage na nangyari. Yun lang. Medyo naging greedy doon si Batrider. First blood, favoring Timberso, mga tropa. Siguro na miscalculate niya tong stick charges ni etong ang si Timberso, yun. Akala niya rin wala pang Timber Chain, pero nagtatabi ng skill point. Hindi siya nag-whirling death doon, but instead went for Timber Chain, which is really effective on a case-to-case basis. Katulad na nangyari nga kanina. Mirana, nakikipag-harass nito. Ayaw niyang pag-farmin yung Naga Siren. Elder Titan ito, let's see. Torrent, dito mama. Yung Barrow Strike, abangan natin Luna, kaunti ka na. Steady guys. Ayan yung Luna. Pag na Barrow Strike, automatic merong kasunod na Echo Stamp yan. Nag-aabang rito si Jules. Ayan na si Idol Jules. Echo Stamp ang nauna. Mali ako. May Torrent. Di nakapag Barrow Strike yung Sand King. Yun lang. So, hindi nila nakuha. Etong si Luna. Mineski. Grabe, kuya. Grabe yung laban sa baba. Medyo intense. It's like one miscalculation, one mismove, and then, ayun na nga, kailangan lagi yung skill no? Kailangan yung bigayan ng skill, saktuan talaga, kundi punish talaga ang mangyayari doon. Yes, kuya. Consequence. Also, bawal sila mag-rotate Pag nag-rotate yung isa, bubugbugin yung lane. Bubugbugin yung lane, seryoso. Yes, kuya. And then ito, kuya, shockingly, ito si Sand King. I mean, it's not shockingly, but impressively, ito si Sand King. Nakakasabay siya sa CS nitong si Luna on the tri-lane. Oo nga, kita ko nga rito 13-3 against 13-4 ng Luna. Given melee siya rito, kaya siyang ispaman ng Shadow Poison ng Shadow Demon, tapos Lucent Beam ng Luna. So, ayan, sa top lane, Ohio, sa gitna, Echo Stomp, pero wala. Ay, Diyos ko! Ayan na yung sinasabi natin, walang Sandstorm yan, Torrent, walang kasunod, yun lang. Normal attack, may Lucent Beam, hinahabol, stick charge. Pero si AU ang unang mahuhuli rito. Barrow Strike pa. Kay Kunkka, Lucent Beam, Magic Stick Pop, Sand King. Nayari. 2 heroes down on the side of Fnatic. Kung mahuli pa, ayan na yung slow pero may Magic Stick. Hindi na umabot. Yung Echo Stamp ng 2 for 1 in favor of Fnatic. Ay, hindi. Grabe. Yeah, Mineski. Yeah. Misplay dun si Demon actually kasi yung X-Mark to Torrent niya hindi tumama. Nagulat nga rin ako ron, guys. Nagulat rin ako doon. Steady. I think, and then sa matchup naman sa gitna, at kanina medyo nalulugi si Mirana. I mean, as a Mirana level 1, may hirapan ka talagang mag-right click kasi you don't have like yung spam nga sa Starfall. But as the level goes by, ito, medyo nakakahabol na siya on Naga Siren and then sumasakit na rin yung Starfall niya. I believe, and then ito nga si Mirana will start hitting ito nga sa jungle kasi when Fnatic starts rotating, medyo mahihirapan na siya makasabay kasi nga yung combination and then itong ang lockdown ng Fnatic is medyo solid. Okay, precisely. Ayun nga yung problema rito na kailangan nilang i-anticipate mamaya, guys. Pero for now, ang important is mapanalo nila itong bot lane. Ayun yung mahalaga nito, both teams. Kailangan mapanalo yung bot lane. For Mineski, kailangan nila malimit yung impact ng Luna. On the other side naman, kailangan makapag-sustain sila and malimitahan naman nila yung effectiveness ng Sand King. Mamaya kasi mamicro rin sila ng Sand King. If ever magkakaroon ng fast blink for stuff, yan. Ayan, nasty. Yan, kuya. Ay, may nag-follow up mo rito. May nag-back up. Torrent.
Lucent Beam, yung Timber Saw bumaba, Timber Chain sa malayo. Pero binibait na nila dito yung Elder Titan. Okay na daw yan. Wag na lang yung iba, pero yung Crystal Maiden hinahabol wala na. So that's only for an Elder Titan with that rotation coming from Ohio on Timber Saw. Not bad on the side of Mineski. Pareto, kuya. Raging Potato. Okay. He's gonna be fine. Ito hahabol. May Timber Chain. May Chakram na. Pero hindi. Out. Medyo kukulangin sa mana. So, that's what's happening. And also, on the Mineski, one thing they need to consider, itong ang ancient stack ng Fnatic. Once na magka-dominator, itong si Luna, kailangan na nilang i-block right away itong ancient stack nga ng Radiant. Ng Radiant, yeah. Precisely. Kasi on their side, kahit na may stock, di naman nila pwedeng kunin ng mabilisan yan eh. Naga Siren Sun King sila eh. Medyo mahirapan silang kunin yan. Wala silang heroes like Tidehunter or Axe na kayang-kayang isang mabilisan. So they need to challenge that. I mean, block that one instead of challenging gitna. Ito nagpa-XP Elder Titan while Naga Siren farming dun sa jungle. CS-wise no Naga, 33 and 3. 15 denies yung Mirana sa gitna versus Naga Siren. So, that's a big thing. Sipag ni Mushi. Sabi niya, hindi pa ako Captain Slow Hands. Hindi pa pang-retire yung reflex ko. Naga Siren naman. Next item niya dito, Arcane Boots eh. After nun, dun pa siya gagawa ng Radiance. Pero yung Batrider, may Blink Dagger na ba yung Batrider? Wala pa, Kuya Nick. Napalm Stack. Gustong mag-Barrow Strike ng Sun King, yung TP backup Moonlight Shadow Pop. Eto na, medyo fail on the side of Mineski. Yeah. Yun nga lang, this is one of the reason why Luna is really good. Ito nga movement speed niya and then yung vision niya sa gabi. X-Mark, tas pat in-eclipse pa. Nakapag-Fairy Fire pero Batrider. Hindi na nga sila naka-pick off doon. Siya pa yung namatayan. Yung rotation ng Batrider, 4th yung score. Still in favor of Fnatic. Actually, this is not looking good on the side of Mineski because as a Batrider, if you're behind, you have the jungle to come back with. But since you have a Naga Siren who's gonna be taking those jungle, medyo I don't know how he's gonna find his farm for his Blink Dagger, Quenic. Yan nga, medyo kailangan niyang humugot kung may paghuhugutan siya ng farm dun sa kanyang Blink Dagger, while Sun King naman dito 6 decent. Meron na siya ritong Tranquil Boots plus 800 gold. Because I think that's why he rotated bottom lane. Because they want to create pressure on lane. Kasi nga, pag wala kang pressure na binibigay sa mapa, etong farm ni Miracle on the jungle will be disrupted. Pero ito, abangan mo to Ayan na yung Double Starstorm tsaka Sacred Arrow. Combo yan. Tignan natin kung paano initiate ni Mushi yan. Will this succeed? Ayan na, bumibuelo na. O nag-aantay. I think nag-aantay. Yan, naghihintay yata ng +1 si Kuya Mushi nyo dito. So, ito na. Sa baba naman, si Demon, hinahabol Kunkka. Nahuli. Pero yung jungle, ayan, nakuha na. Yung courier, sama pa. Pero hindi nakuha ron. 1 for 1. Naga Siren for Kunkka. Yeah. Ito na nga yung sinasabi ko na since you're not putting pressure on any lanes, sila naman yung magbibigay ng pressure. Ito nga sa farming nitong si Naga Siren. Because they know that Naga Siren is gonna be farming and doesn't want to fight. Steady. Eto't gitna, Luna, kumukuha ng tier 1 tower. Batrider naman, medyo matagal nga yung dagger. Dalawa sila ng Sun King actually. Top lane, eto na. Echo Stomp kay Shadow Demon, pero buti hindi nila ginaw. Nandyan yung Mirana. Magsa-Sacred Arrow pa yan. Hindi na, out na daw. And actually, they had that observer ward para makita nga tong rotation and TP response on the side of Fnatic. So, nice vision there coming from Mineski. So, Timberson naman, pakunat ng pakunat dito. Aside from reactive armor, meron na siyang cloak dito to negate yung mga burst on the way for Mineski. Ito, may defensive disruption, pero yung Napalm Stack tuloy-tuloy lang. Andyan pa yung Astral, Echo Stomp, nakapag-Moonlight Shadow Detection. Andyan na etong Mushi Mirana, at saka Demon kung kaya ni X marks the spot. May torrent din yan, yung Starstorm. Di na kinailangan, binigay na sa likod. Sun King nayari, I mean sa baba, pero si Ohio will pay with his life. 2 for 2 yung nangyari doon. Yung Mirana sa top lane ng haras kay Elder Titan, will he be getting that one? I don't think so. 2 for 2 even trade para dito sa ating engagement.
Because, I don't know. I mean, maganda na nakaka-pick off pa rin sila. Ito nga nakuha nila si Timbersaw sa baba. But I feel like ang mas pressure dito sa Mineski because they need their dagger and like core items para mag-online and di makasabay sa teamfights ng Fnatic. Compared sa Fnatic, they only need their ult and then ito nga ang just group up together kumbaga when they makakapag-push na sila right away on the side of Fnatic. Pero for me, I think it's good for Mineski. Una, 11 minutes already, they have a Luna. Tapos yun, sabi mo, mag-i-stick together yung Fnatic and they can push, di ba? Pero it's already 11 minutes. Isa pala yung tier 1 tower na nakukuha nila. So that means more space kay Naga para makakuha ng Radiance and can sustain the late game. Basta may Naga Siren Radiance ka. So that's what's happening. Pero kailangan nga makapag-farm yung Naga Siren. Tier 1 tower already down sa top lane. So ito, steady. Kasi darating at darating yung mga Blink Daggers eh. Ang hindi na darating dito pag naubusan sila ng tower, which is hindi nangyayari at the moment para sa Mineski. Nandyan pa rin yung mga torre. Yes, Quinic. Medyo yun nga. Na since sobrang dami ng engagement, ito nga sa baba na naman, Quinic. Double Starstorm yan. Matic. So, hindi ina-anticipate ng Sand King yung backup ng Mirana. So, he will fall. Another madedelay na naman yung Blink Dagger niya. Ito, ina-aggressive na ng Fnatic. Yung mga heroes ng Mineski, katulad nga sinabi ko sa inyo, yung mga Blink Dagger, darating at darating yan. What's important for Mineski is hindi mamatay yung Naga Siren and makuha niya yung Radiance niya. Once magkaroon ng Radiance split push yung Naga Siren, that will give time para naman magka-utility item yung mga heroes niya, which is Sand King, tsaka yung Batrider. So, ito, X marks the spot. Ayan na. Go ship kagad. Wala nang torrent. Umabot pero Song of the Siren. Ito na yung epicenter, baka may epicenter ha. Tapos Baron 6 sa dalawa. Ayun lang, isa lang nakapag-leap out yung Mirana. Nicely done coming from Mushi. I mean, that's really good counter initiation on their side na knowing that, guys, may bubuga kami kahit wala pa kaming dagger, guys. So, chill lang kayo dyan, guys. Tama. Kay Mushi, sira siguro yung letter E niya. Inispam niya siguro yung lip na yun eh. So, eto naman, Batrider, nayari sa likod Eclipse, pero Echo Stamp, tinamaan yung Shadow Demon. And then yung Barrow Strike, Earth Split, wasak, pero nakapag-defensive disruption pa. Astral, di na kinailangan, nakapag-Demonic Purge. Sacred Arrow, tumama pa. Double Starstorm, let's see. Papalag pa to. Barrow Strike, kapus. Coming from Raging Potato rito. Si Jules, mamamatay ba? I don't think so. So, 9-7 pa rin yung score in favor of Fnatic. Medyo kinapos dun si Raging Potato. I wonder why. Medyo bit-bitin nga eh. Yung Barrow Strike niya level 4 na naman. Pero yun yeah, I know, kuya. I don't know what happened there on the side of Raging Potato. Misclick siguro, kuya. Akala niya mag-go-forward yung Mirana, no? Para mag-aggressive. Versus possibly. Elder Titan. Pero yun nga, akala ko kuya, medyo kinakalculate ni Mushi yung range ng stun ni Sand King. But ito nga, nakita ko level 4 na. So I was like, how did that manipis happen? Yun eh. Medyo manipis yung Barrow Strike na nangyari kanina eh. Akala ko level 2, level 3 eh. Sabi ko baka bitin yung skill point. Pero hindi, level 4 na eh. Pero good thing for him, meron siyang Blink Dagger. So 20 seconds mamaya, makikita mo na yung Blink Epicenter mamaya na gagawin niya ni Raging Potato. Let's see kung will he be effective with this kind of hero. Kasi we are used to having Raging Potato on Morphling, on Juggernaut, yung mga ganong kinds of hero. Hindi yung mga ganong burst, magical. Ay, top lane. Eto, nalaso. And then yung Barrow Strike, isang pick off agad. Timbersaw ang nangyari. Steady, guys. Ano ng item ni Miracle? May 2,900 gold na siya, Quinic. So, malapit-lapit na. Ito na, 3K na. 15 minutes, guys. Ito yung importante for Mineski. Kailangan nila makuha yung Radiance no matter what. Dagger-wise, kahit mabagal pa kayo, walang problema, basta di ako mamatay. Sabi ni Miracle, kaya ko kayong salina maya. Ito, binigay lahat kay Elder Titan, Goose Ship, pati yung Sacred Arrow, and then yung Starstorm to sell things off. Pero sa gitna yung Luna, Bigger Fish. Ito, Napalm Stack. And then yung Eclipse, binigyan. Pero namatay pa rin. Raging Potato nag-survive, and he will be bailing out dito. Blink Dagger also completed kay Batrider. So ito na, dalawang utility already with Blink Dagger. Medyo,
nag-aalanganin dito yung side of Fnatic kasi yun nga I feel like si Luna nga he should be on their team like pushing kumbaga dito nga sa bottom lane kasi they already have Ohio ito nga pressuring lanes and then creating space on their side so that shouldn't like happen on the side of Fnatic. So ang question kasi dyan is will you still be waiting? Will you be waiting for Radiance bago kayo pumush? Diba? Ngayon yung medyo alanganin yung setup ng Mineski pero hindi sila nakapush. Dalawang tier 1 yung gitna ba na-push? Tier 1 tower sa gitna? Yes, na-push. yeah. Tatlong tier 1 tower yung nakuha nila, 16 minutes. Not bad, pero hindi ideal given alam nyo naman yung depth ng Mineski. Eto na, nayari nga lang yung Sand King sa gitna. Blink out na coming from Batrider. Now is the time to push mid. Let's see kung Luna will go for this one. Knowing na ito nga, wala pang mana dito si Miracle and then they just use lasso and then patay pa dito si Sand King. So yeah, I feel like you should have done this like kanina pa, kumbaga on the side of Fnatic. So I don't know why ano pa yung hindi hintay nila para mag-group up and that resulted nga itong mga pick-off ng Mineski. So guys, first 10 kills yan na Fnatic. Tier 2 tower, kinukuha na. Luna, free hitting. Si Ohio naman, binabox out dito yung mga members ng Mineski. X marks the spot, Torrent. Kay Elder Titan kagad. Jules, may nagtitipi rito. Naga Siren, Song of the Siren Pop. Eto na. Paano diskarte? Paano set dito? Si AU. Defensive disruption. Buti hindi nag-latch. Yung Timber Chain dito. Tapos yung SS ng Crystal Maiden doing efficient damage. Pero he will fall 3 for 1. That's in favor of Mineski. Now they are chasing Demon. And I think Mirana, not for too long. Ayan na, may Blink Dagger yung Sand King. Ay, Epi! Hinahabol niya, hindi tumama yung Barrow Strike. Pero yung slow ng Epi, makakahabol yung Astral. Echo Stomp, eto pa yung Batrider. Team White favoring Mineski. What happened there, Ishi? Oh, grabe kuya. I mean, ang ganda sana nung engagement ng side of Fnatic if they had itong Eclipse si Luna. But since kuya, di ba nakita natin sa gitna nung pinatay si Luna, nagamit niya yung Eclipse niya doon. So on that engagement sa mid, nagkulang sila sa damage. Doon na, yun nga, ang ganda ng boat dito ng Kunkka. Pero it's just way too late on the side of Fnatic. That's why they lost on that engagement. MVP, kahit naka-ultra kill yung Batrider, I think goes to Crystal Maiden. Kitang-kita mo naman yung pwesto. Nung bago siya mamatay, 3 agad yung nahuli niya. So, yes, magandang freezing field on the side of this girl. Grabe naman this girl. Sabi na nga ba, sabihin mo yun, Kuya. Nahawa na rin ako eh. So, ito na kuya. In terms of net worth and then itong experience, medyo humahabol na and then lumamang na nga itong Mineski on the, sa experience. And then in terms of gold, ito na nakakahabol na sila, Kuya Nick. At saka parang ang bilis nila mag-decide, no? Parang sync kagad sila. Pagka Song of the Siren, wag niyong go yung iba. Dito tayo, Shadow Demon tayo. Parang kahit na medyo alanganin yung set, meron silang unified decision kagad. Hindi na naglabo-labo. Kasi meron silang itong Song of the Siren, parang nga sa crowd control, kuya. Eto, naka-blink out pa yung Sand King Sandstorm. Hindi, what I mean is parang, kasi kung yung iba yun, yung iba will go for this one, yung iba will go for this one. Kumbaga, may kanya-kanyang desisyon. Pero that time, lahat sila nag-stuck sa Lusamiya Shadow Demon to get that one. But, I mean, Batrider, kinuha yung, nilaso yung Timber. So, yun yung one thing. Outside call siguro yun. Pero still, they were able to get Team White on that engagement. So ito, Naga Siren, let the rat begin already with Radiance. You don't give Miracle Naga Siren. Seryoso yan. And binigay mo kay Miracle, kailangan mong pressure. Pero this time, walang pressure na nangyari. So let's see kung kayang i-survive yung onslaught dito ng Fnatic. Tignan natin na kung kaya nilang i-survive. Man, even though na, let's say, dalawang T2 tower na lang on the side of Mineski. But with this Miracle, ito nga, may BOT na ba siya, kuya? Wala pa. Pag ito nagka-BOT na yan, Kuya Nick, like, may mahihirapan na mag-push dito ang Fnatic. Okay, steady lang Eto, si Mushi. Meron na rin Aghanim Scepter though. Maganda naman yung farm ng 3 cores. Pero ang problema mo dyan, hindi sapat yung magandang farm. Kailangan push. Kasi Radiance kalaban mo, Luna. Yes, Kuya Nick.
And then actually, ito nga at sa baba, kala ko, miss na nila si Ohio. But actually, ito nga kuya, Luna didn't even invest itong for farming. He invested itong Dragonlance to Yasha because they wanted to fight and they wanted to push. But since they've been losing those engagement, nadidelay, and then Miracles, just having itong space, and then his farm is just snowballing. Ito nga kuya, top na siya sa network. Yung Radiance, no, sinagasaya rin. Ayan na. Yes, kuya. Okay na guys, naano ko na electric fan. Diyos ko, day. Gusto ko lang magpahangin saglit. Nasita kagad. Eto, may magdodonate daw kuya Nick pang aircon. Maghintay ka na dyan. Guys, yung aircon natin, padala nyo na kasi. Steady na kayo dyan. Ito yung Elder Titan. Pakunat na pakunat yung Elder Titan, ha. The more na ito sa gitna, ayan nga, in-initiate nila. This is not going good for Fnatic. Another delay push na naman which they needed. X marks the spot. Sun King hindi in-expect nakapag-barrow strike pero tinamaan pa rin. Wasak yung Sun King doon, pasok sa Bloodstone nung Timber. So ito tuloy-tuloy rito yung Fnatic pero wala silang Mirana. Echo Stamp, Earth Split sa dalawa. May napalm stack pa yan, hahabol. Crystal Maiden, wala nga lang silang Sun King. Steady guys. Salamat sa stream dito, hihi. Tumal sa Mineski, malag sa Mineski. Guys, nasa SMX kasi sila. Nasa ESGS kasi sila, kaya ganun. Medyo awkward na mamaya eh. Nasa isip ko, kaya ayaw ko talaga pumunta eh. Pero ganun pa man, minsan lang yan. Parang nasa isip ko, twice a year lang naman sila mag-a-ask. So, better yet, pagbigyan ko na. Kaya hayaan na, bahala na mamaya. Pero ito, Tier 2 Tower, kinukuha na ng Fnatic. Pero yun lang, wala pa rin silang makuha. Kasi nga ito, I really like ito nga yung draft with ET. Kasi nga mahirap talaga mag-push with his stomp. Kasi you're always trying to back off para hindi ka masama dun nga sa sleep stomp nitong si ET. That's why medyo nagiging hesitant and nahihirapan mag-push yung Fnatic here on the bottom lane. Tapos the more that they wait, chance naman para sa Mineski para maka-pick off with the cooldown na SS, yung Sun King tsaka Batrider Lasso. Pag may na-pick up sila, delay na naman yung push. So, ganun yung nangyayari. Ayan nga, yung kakasabi ko nga lang sa inyo. Kasi hindi mag-push, nag-cooldown yung mga skill ng Mineski. And nakuha na naman dito yung Mirana. Again, delayed push na naman to on the side of Fnatic plus farm on the side of Radiance na Naga Siren. Ito nga, yung hero ng Mineski is just doing great, creating as much space as possible para kay Miracle nga. And then Fnatic is just giving way too much and just settling down. But I feel like, Kuya Nick, medyo nami-miss na nila itong window nila on the side of Fnatic. Precisely, ito nga yung nangyayari. So, guys, Mineski flexing their muscles, guys. All they need to do is top 4. Okay na sila after ng top 4, mga tropa. So, let's see kung mangyayari to, So, at the moment, nangyayari din yung TNC at saka yung Fire Dragon Network mo to, Fire Dragon Gaming, Fire Dragon Esports, I mean. So, sa kabila yan, hindi natin may stream ngayon kasi kasabay ng Mineski Fnatic. Guys, Mineski Fnatic to eh. Automatic to, mga tropa. To be honest, Kuya Nick, I don't even know what Fnatic is really waiting for here. Ito, may manta na nga sila. Maybe that's what they needed para slow siege itong mga towers ng Mineski. But ito, actually, Mineski planning. Gitna na naman. Ito na naman. Ayan na. Nahuli na naman siya. Mushi. Si Mushi na naman. Si Mushi na naman, guys. I mean, I'm just wondering, Kuya Nick, bakit ayaw sumama sa team niya? Why does he have to go that way? Like, compared sa teammates niya, he just went bottom lane ito, Kuya, diretso. And that resulted another, possibly, postponed push ng Fnatic. And tahimik lang si Naga Siren, pero payaman na yan, 25 minutes. Kung ako teammate ni Mushi, ay, Mushi, Diyos ko po. Stick together. Ganun na siguro, no? May mga teammates si Mushi, napapasay na lang yan, Kuya Nick. Ay, karamba. At ito,
Wala pa yung Mirana, gumugo rito yung Mineski. Pero wala silang nahuling Shadow Demon doon. Glimmer Game para kay Sun King, pero may Shadow Poison stack. And then Barrow Strike, hindi siya makakapag-blink out. Hindi, TP out naman eh. Hindi nakita ng cameraman, inabol pa. So that's what happened. Boots of Travel naman para kay Timbersaw rito, mga chong. I mean, the only positive side that I'm looking at, nakikita ko sa Fnatic is at least 3 of their core heroes are farming compared sa Mineski na yung tatlong hero nila, ang pina-farm is a hero on the side of Fnatic. So kaya ito, medyo top pa rin yung tatlo. I mean, pangalawa, pangatlo, pang-apat itong heroes ng Fnatic compared sa Mineski na yung tatlong hero nila, I mean, dalawang core hero nila is still under-farmed, a little bit behind on the side of Fnatic. Eto guys, before we have this engagement, nag-donate ng 50 pesos itong si Carlo Rack. Pabati po si Lon Vincent X, Popoy, Ronald, Jonas. Ang dami, sinulit mo yung 50 mo ha. Pati si Master Rev na kamukha mo, Kuya Nick, mga batang 107, shoutout sa inyo. Ito na naman, siya na naman, Mushi na naman, pero naka-leap out this time. Naga-siren, naghihintay lang ng Song of the Siren yan, pero napatay muna rito yung Kungka. Song of the Siren, hindi na kailangan. Mushi did fall, 2 heroes down on the side of Fnatic. Si Ohio nangaharas dito, nakakuha niya yung Sun King. Eclipse will not be effective. 4 heroes down, Sun King lang kapalit. Let's see kung mahuhuli nila etong Timbersaw. Ayan ni Astral, scouting this Timbersaw movement. Timber Chain paalis, nakapag-blink out, TP out. Ay, di inabot! So barely hitting yung nagtitipi na Timbersaw na yun, pero still, space created, and another 4 heroes dead on the side of Fnatic. Koenig, I don't know, like Fnatic can do this. They invested and drafted on this type of lineup, early game push. And they even like yung item build nila, Koenig, they didn't even build their item para nga mag-farm. So, I don't know how they're gonna get back onto this game, yeah. This game, yon, Koenig. I don't know, Koenig. So, guys, steady lang kayo dyan. Yung nag-donate na isa ngayon, kung hindi ka lang ka-workmate ng utol ko, pre, sinulit mo yung 50 mo, siguro sa 50 yung 10 binati mo, so 5 piso kada bate. Diyos ko, sulit na sulit, pero shoutout sa'yo, pare, thank you for supporting, okay? Mga kapatid ko, yung sinabi ko sa'yo na nag-work dun sa esports company, yung may pet-pet. So, sakto sa kanya yun, pero eto, Sunstorm, yung Sun King, Raging Potato. Teka lang, saglit. Sinesearch ko dito I think they're gonna try again itong push yung top, but ito si Mushi nauhuli na naman. Lagi siya yung nauhuli, no? I know, kaya. Eto na. Uy, ang ganda. Sabi ko, iba ko ganun. Nag-TV pa alis yung isa. May nag-TV pa balik. Sabi ko, ano to? Sabi ko, pero yun pala siya lang pala. Ano lang yun? Kumbaga, show lang yun, show lang. Steady ka lang dyan, easy. Pinapatawa ka lang dito. Yun yung Ohio. Komedyante yan eh. Ayun yung nangyari doon. Grabe, kuya. I don't know what's happening to Fnatic, kuya. Napagod yata sila sa game nila sa Faceless. But ito sa top. Nalaso. In epicenter. Binigay na lahat dito. Pero sobrang kunat ha. Sobrang kunat ng Timbersaw, hindi namatay. Ito na yung ghost ship. Nahuli si Kuya Jules. Yung Song of the Siren, hindi pa binibigay dito. So, grabe, sobrang kunat ni Ohio doon. Oh, may Hood of Defiance na pala siya, na-pop niya doon. At least bago siya mag-start yung epicenter and everything. For this Timbersaw, kaya masyadong hindi siya namatay doon. Hindi siya namatay actually. De, kuya, sabi nga nila, bihit daw yung TP sa top kanina. Ito si Sun King, isa pa to. Guys, huwag nyo na i-throw. Pero kung papansinin mo yung top 4 natin etong dalawa, Mineski Faceless, I think good to go na to. Top 2 na yan. Ang problema na lang yung top 3 tsaka top 4. For top 3, as of the moment, steady Golteb. Etong Fnatic 4-2 sila eh. Pag natalo sila sa Mineski, 4-3 sila. Okay? 4-3, 3 loss kagad yun. Yung TNC, dalawa pala yung talo nila, guys. So, magkakatalo-talo sila rito. Yun lang, Sacred Arrow sa likod. Pinasok kagad, may 4 staff.
Mirana, X-Mark, tapos mapabalik, pero makunat din si Jules. Makunat din si Jules. Papalag naman daw. Tier 2 tower down. Ito yung sinasabi ko sa inyo, they should have done this earlier, habang wala pa mga blink dagger, yung Mineski. Pero ngayon, meron na pang kite itong tropa mo sa Mineski, mga chong. Actually, this is really wise on the side of ito nga Fnatic na ine-X-mark nila si Mirana. So even though he get caught with lasso and whatnot, pwede pa rin siyang ma-X-mark, kumbaga. Pa-shoutout sa asawa kong tulog na. Tulog na tulog. Kylie pangalan niya. Kenji Sven. Na pala pinangalan ko sa baby namin, Kuya Nick. Kenji Sven daw. Kenji yung second name ko. Nico Kenji. Salamat pare. Thank you. Eto, may Yule set up. Yung lasso on the way na. Barrow strike na Sun King. Ayaw pang ibigay. So out na yan. Ayaw rin in-engage ng Fnatic kasi mayroon nga rin Song of the Siren. Worst comes to worst, di ba? Pag ginaw nila yon, tas Song of the Siren, sila pa yung masiset ng epicenter. At saka yung Crystal Maiden facing field. Kaya, good thing for Fnatic yon. Good job. Medyo ito nga, nakakatakot to dito on the side of Mineski. Itong si Kuya Miracle nyo with his Octarine Core na, Kuya, and Manta. On the side of Naga Siren. I think kaya ng Fnatic to, ultra late game. I-survive nila yung onslaught nung mga Naga Siren Illusion. Tapos pag-farmin nila yung Naga Siren, yung Luna tsaka Mirana. Ultra late talaga. Pero so far, I think medyo malabo kung pupush sila rito. Sila pa yung mata-turn around. Hindi nila alam kung saan manggagaling yung bat. Hindi nila alam kung saan manggagaling yung Sun King. Eto, Mirana actually going for Maelstrom ito dito. Pang-clear siguro ng illusion dito ni... Pero ito, kinuhuli nila yung Batrider. X marks the spot. Wala na siyang Yule Scepter dyan. Barrow strike by Sun King. Echo Stomp. Pero nakapag-leap out yung Mirana. Defensive use naman on Timbersaw. So, nagtatansyahan sila rito. Moonlight Shadow Pop, mga tropa. Ayan na yung Song of the Siren. Nahuli sa likod. Earth Split. Mahuhuli yung dalawa. Nakapag-eclipse yung Luna. Pero will he fall? I think he will. Naga Siren nandiyan na. Radiant siya. Nag-TP out. No escape. No escape on that one. Sa likod, Mirana nakatakas together with Timbersaw. 2 heroes dead on the side of Fnatic. Nakuha pa nila din si Kunkka. Pati si Kunkka, humabol. 3 heroes dead to. Yes, kuya. Pahirap. Yun nga, Kuya Nick. Sobrang hirap na. But, I don't know. Siguro Fnatic, hopefully, pag nagka-BKB dito si Luna or Lincoln or whatever, they could survive those team fights. Pero, I don't know, Kuya. Medyo mahirap with the Song of the Siren setup. I don't know how they're gonna get out. May reset button no? May reset button tong Mineski Eto, naghahanap na naman yung Batrider. Lane talaga yung trabaho niya. May nalaso na. Sa gitna, yung Timbersaw, in epicenter. Mag-survive ba to? I don't think so. Ayan, binigay na lahat. Pati yung freezing field, binigay na. Yes, kuya. So, ito na. Paano didiscard yan to ng Fnatic? Sacred Arrow, tumama kay Sun King. X, tsaka yung Ghost Ship. Nakapag-glimmer, makakabuhay ba? May torrent. Nakapag-force stop pa. Hindi pa namatay yung Sun King, guys. I think this is it. Ay, hindi. Pag namatay yung Timbersaw. Song of the Siren set. Ay, ito na. Luna. Ay, hindi. TP out. Bail out, guys. Bail out yan. So, TP out. 3 heroes dead. Nag-buyback ba yung Timber? Ay, hindi. Bloodstone charge. Yes, kuya. He bought back. Buyback nga. Medyo makati yun. So, yeah, grabe. What do you think should Fnatic do for them to have an advantage in this game? Siguro, ayun nga, yung kanina sa top, yung in-abuse nila yung calculation ng Mineski na hindi nila napatay si Ohio and then it turned around on them. But it's still really hard to predict, kuya, like those kind of stuff. Kasi it's like, parang yung percentage ng mistake ng Mineski ngayon is like so slim. Kasi they're not even worried about itong Sun King and then itong si Batrider because they only need their stun and then itong skills nila. But ito sa top, kuya, si Raven. Luna, sobrang lambot ng Luna. Defensive disruption pero magdasal ka na. Seryoso. Radiance burn. Will he be dead? So, survive ha? Nag-survive yung Naga Siren na yun. Ayun, Luna na yun nag-survive ha? So, ito, Song of the Siren. Ayun, Song of the Siren.
Yung set ng epicenter ng Sun King, eto na. Ay, walang epicenter. Walang epicenter, guys. So, bail out. Force stop paalis. Sinusundan sila rito. Sacred, hindi tumama. Yung Batrider sinusundan din. Timber chain in. Yung defensive Yule Scepter, Glimmer Cape, mag-blink out na yan in 2-1. Okay na. Okay na, wala nangyari. Wala namatay on the side of Mineski. I think ito din medyo nakukulangan ako sa side of Fnatic. Like, though they have itong Torrent, Bow, Disruption on the side of Fnatic, it's still not the same compared sa Mineski na Burrow Strike, itong Bite, and then Lasso, and then itong Sleep, kuya. It's like, medyo malaki din yung AoE niya compared sa Fnatic na it has to connect, it has to synergize para ma-execute ng tama. Grabe naman yung lip. Grabe naman that lip. Lip sa kalaban. So, Mirana will fall. Mushi, what's happening, pare? Kailangan nila ng panalo, Kailangan ng panalo ng Fnatic. More than they want, more than they need a win, they need to evade. Parang, kailangan nila umiwas matalo. Kasi hahabulin sila talaga niyan. Burrow Strike, dito mama. Ayan na yung Sun King, hinahabol. Cruise ship. Walang tinamaan. Illusion lang yun. Si Demon, delikado rito. Pero andito si Ohio. Burrow Strike. Oy, defensive Yules, canceling that TP. And then yung burn ng Radiance, enough monster kill para dito. And then hinahabol si AU. Shadow Demon, wala nang magagawa yan. So, bot lane naman, eto. Gusto niyang kunin yung Crystal Maiden, nakapag-Glimmer TP out pa. I don't know. Wala na to. Yeah. Medyo mahirap na to. Kumbaga, they need a miracle. They need a miracle. To come back. Though, miracle is on the other side. Okay? Yes, kuya. But yeah, I don't know how they're gonna come back to this game. They're just not synergizing. Pero ito nga, na-miss na nga nila yung window nila. And then, ito, Miracle is just way too big now. And then, on the side of Mineski, ito ang hero nila, medyo nagpa-fall behind sa farm. But still, they don't need that much farm. They only need to execute their skill para nga makasabay and then makatulong sa damage ng binibigay ni Naga Siren. I think after this game, kakapot ng ulo si Mushi Sabi niya, 4 na beses ako nahuli ron Ilang beses siya nahuli mag-isa Soloista siya Ganun Ilang beses siya nahuli ng Batrider tsaka Sun King, yun lang. Yes. I think that's one thing that's wrong on Fnatic because they already have Ohio creating space and then si Mushi trying to do another thing and then ito naman, so tatlo lang silang nagpo-push ng tower, we should be 4 and then the other one creating space, kuya. So at least even though mamatay yung isa, makakapag-trade sila ng tower or a couple of pickups, diba, kuya? So may some two happening on the same time. Naging redundant yung role ni Ohio at saka ni Mushi. Ganun yung nangyari doon. Which kailangan ng stock nila ng isang either damage dealer or yung tank na nagkukulang. Kaya yung tier 2 tower already down. Natiran pa ng tier 1, tier 2 tower sa gitna. Yung Mineski, naunahan pa sila maklear ng tier 2 tower doon. To high ground push na, kuya, Mineski. Let's see, guys, Shoutouts nga pala sa ating mga 548 viewers. Appreciated, guys. Kahit na pwede kayo manood sa Dota TV, you still opted to go with us, with our Filipino stream. Thank you. So, be sure to follow us on twitch.tv/ishi001 and on me naman, on my YouTube channel, okay? youtube.com/wombowexcombo. Shoutouts to our sponsors, AOC Philippines, Gigabyte Philippines, and may nakaligtan akong isa. Mamaya sabihin ko. Steel Series. Steel Series. Sabihin ko rin sana. Bukas magkikita kami nun. So, nasa akin na yung mga gears tomorrow for the rest of the year na pamimigyan sa Revlo. Maganda-handa na kayo dyan, ha? Eto na. Kuya Nick, anong mouse mo? Steel Series din, Sensei? Rival. 300. Or 300, Kuripot pa si Steel Series So, hopefully by 2017, makita niya na yung worth ng partnership namin. Pero ngayon, ganun talaga At the moment, puro product lang, mga entry-level product lang, okay lang, sabi ko. Pero once na tumagal tayo, hopefully you can give me a chance and upgrade our partnership. Pero eto, yung Naga Siren, Eclipse, ay pasok lahat sa Split Earth. Gusto nilang kunin yung Luna habang naka-BKB. Though, walang damage. Ayan na! Wala palang damage, Kuya Nick, Set lang pala yun. So, Luna will fall. Demon ito hinahabol.
Yung Radiance Burn, dinededma lang nila mga tropa. Pero hindi biro yan. Timbersaw, sa likod may hinahabol din. Double Star Storm, mamamatay si Miracle ba rito? Hindi, makunat. Makunat si Miracle, mga chong. Yung kung ka namatay sa likod. Pati yung Shadow Demon. Pati Timbersaw. So, I think this is at least 1 racks or 2 racks para sa Mineski. Yes, Kenneth. Ang nahanap nila si Mushi. Ayan. GG na. GG na. Ay, naka-leave out pa. Ay, meron ulit? May stop of the Bilis siren ng cooldown. May Octarine Core kasi, kuya. Octarine Core. Okay. Cooldown na reduction. Octarine Core, guys. So, I think this is racks for them. 27 seconds bago mabuhay yung Timbersaw without a buy. Meron. May buyback naman yung Timbersaw. So, yan yung buyback. Meron din yung Luna. Pero I don't think nagagamitin pa nila yan, mga chong. Tier 3 tower, kinukuha na. So we'll see, kuya, how this goes. It's like 2,500 actually. 25,000 rather. Itong lead ng Mineski in terms of gold. Nalaso pa rito yung Batrider. And then Barrow Strike, yung Shadow Demon. Unang nahuli, AU. Pero ito yung burst. Nung Timbersaw, naka-Chakram. Nakapag-Glimmer. Nakatakas pa si NB. And then yung Botrax already taken by Mineski. Song of the Siren na naman. Grabe naman this Song of the Siren. Grabe naman. Wala silang makuha dahil dun. Yes, Kenneth. I mean, wala pa kasi si Luna lang, I believe, ang may BKB on their side. Yes, kasi si Luna nga lang. So, siya lang ang possibly mag-survive. Ito ang sa heavy engagement ng ilalabas ng Mineski. So, yung ibang ng Fnatic, but ito kuya sa baba. Ayan na. Sabi ko sa akin, ngayon kung pakita yung kunat mo, makunat naman talaga. Makunat naman talaga. Ayan, lalaban pa, nakaaganib center. Ghost ship, walang tinamaan. So, yeah, wise choice on the side of Mineski, not being too greedy kasi wala pa dito si Miracle, which is their damage dealer, kumbaga, on the side of Mineski. Tama. At alam nila limitation nila. Kumbaga, yes, kuya. Hindi mo pilit. Hindi mo talaga mapapatay, makunat talaga yan kahit in-epicenteran ma. Hindi nila makukuha yung Timbersaw na yun, Ohio. Kasi hindi naman sila nape-pressure dito eh. They're not in a rush or anything. Ish, will you be online after this stream? Para ma-host agad kita? Kasi di kita ma-host pagka nakaalis na ako eh. Offline? Oh, okay lang kuya. Pwede ako mag-online. Oh, sige, so after this stream guys, steady lang kayo dyan. I'll be hosting Ishi para meron kayo pinapanood kahit na wala ako. Okay? So, ito, Shadow Demon namatay sa top lane. Ito. Gitna. Si Kuya Sludge. Si Jules nga daw. Idol din ni Ishi yan. Si Kuya Jules. Ayan na yung initiation. Kuya, hindi! Hindi, biro lang. Ibang Jules ba yun? Ibang Jules yun, pero yun lang yung tinatawag ko kasi yun yung lagi ko naririnig sa kanya. Okay. Malinaw. Sa presinto ka magpaliwanag, Ishi. Napatay yung Naga-Siren doon. Nag-overextend, sumunod sa Will eh. So, 5 heroes nandun. So, Mineski, what's happening guys? Tumutugtog na ba? I think siguro kuya, di ko ganong nakita, pero yun nga, di ba, nag-epicenter sa baba kayo na si Sand King, so he probably didn't have his ulti nga nung engagement na yon. And then siguro overextend din sila on the side of Mineski. I feel like they needed to end it or something, but hindi pa nila nakukuha yung Roshan, I believe, Kuya Nick. So I feel like Roshan is still available. So I don't know bakit hindi nila kinuha yon, which is really free and could secure itong push on the side of. But ito, Raging Potato, solo killing. Itong si Demon, guys, on Kunkka. Ayun nga yung nangyari doon. So, hindi pa ito tapos sa Roshan, kinukuha rito ng Fnatic. Tingnan lang ito, mama. Yung Sacred Arrow dito, mama. Everything is going wrong with Mushi on this game, ha. Pero hopefully, makabounce back siya. Pero sobrang baba ng farm niya. For real. Yes. Sobrang baba niya. I mean, sobrang naman pa rin naman dito, Mineski, kuya. Even though, like, yung natalo sila sa engagement sa baba. Steady lang kayo, guys. Moonlight Shadow.
Tier 2 tower. Standing tall pa rin sa gitna. Ito, medyo masakit na rin dito si Mirana with his MJO. And then ito nga, nag-i-invest na siya with Ogre Club na on his stash for BKB. Shoutouts kay Jajamin, pati kay Rebski, pati kay Marlon. Nasa Gedli daw habang gumagawa ng parlay bets. Sabi dito ni Kuya Rebo, si Utol Rebo. Eto na. Hindi pa rin nag-GG yung Fnatic ha. Parang meron pa silang ways to deal with this kind of situation. Yes, Kinik. Butterfly on la Luna. Ayan na, nagkakuha na. Lasso. May disruption dito. Demon, nakapag-ghost ship and then Barrow Strike. Yung Luna sa likod, naka-BKB Eclipse. Pero yung damage, will this be enough? Lasso, binigay na. Dito kay Mirana ni Mushi. Pero sa likod, Crystal Maiden did fall. Yung Scepter set, Song of the Siren. Eto na, game reset. Paano pinaka-better? Sabi rito na may paano pinaka-best way para sa atin. Epicenter. Sabi, ayan na yung Luna. Wala ng BKB. 4 heroes down. Timber's yung natira. He is battling it out against 4 heroes ng Mineski. Timber Chain. Pero na-troll trap siya rito. And I think this is going to be a team wipe in favor of Mineski. Yes, Kinik. Buyback. Walang buyback dito si Luna. Actually, he bought his butterfly already for that last engagement. Tama. Ginastos nila kumbaga yung kanyang pera. Shoutouts kay Twitch, pre. Paano ka na magtampo, pre? Ikaw naman, sanay na kami na nandyan ka. Kaya, kumbaga, pagka nawawala ka, di na bago. Okay? Pero eto GG na. na to, Kuya Nick. I think GG na nga. Actually, may bet ako sa Mineski. Ngayon ko lang sinabi, Ngayon ko lang sinabi. Kaya pala kinakabahan kayo na si Kuya Nick, eh. Ibang kaba pala yun. Ngayon ko lang sinabi, Baka sabihin nyo kanina, bias ka agad. Hindi, Talagang wala naman nagsabing bias, eh. Di ba? O, hindi nila napansin. Okay, nasabihin, eh. Hindi naman nila napansin na bias, eh. Eto na, sa git. Oy, nagdadag ako. Shadow Demon na huli. Mega Crips. It's either Mega Crips or GG. Either of the two. Ito, tibay pa rin nila. Hindi pa rin nila kinokall, Kuya Nick. Ayaw may call, eh. I don't know. May plano ba rito yung Fnatic? Tapos lang ako. Ayan na. Elder Titan na huli. Pero Mega Crips na. In favor of Mineski, mga tropa. Diyos ko, ay. Chopping Cool. Shoutout sa'yo. Ganda na. Ayan na. Nag-GG na ako, Kuya Nick. Ayan nga. Nag-GG na finally. So, Mineski will be defeating etong Fnatic ba to? Tama ba ako? Fnatic nga. So, Fnatic will drop 4-3 after starting 4-1. Tinalo sila kanina ng Faceless, tapos ngayon naman Mineski. So, kailangan mag-ingat-ingat ng Fnatic kaya hindi pa sila safe sa top 4. So, Mineski naman, 5-0, flawless pa rin. I think you need to cast mamaya Faceless tsaka Mineski. Mainit siguro yun. Faceless. Next game ba yan dito, Kuya Nick? Hindi ko sigurado. Let's check saglit bago tayo umalis. Actually, ang mga next game is Escape versus now, and di puro Kuya eh, puro European actually. And then isang Chinese, ito Warriors versus Mongols. Yung Southeast Asia, Kuya. Yung Mineski? 2 hours from now. 2 hours from now. Yeah, so may 1 hour pa. Ang kasabay naman niya sa kabila is 2 hours. TNC and Fnatic. Mainit din. Mainit din yun. Ang kasabay niya ang kasabay niya sa European, Navi AF at saka Alliance Imperial. May kakas ka ba rin sa dalawa na yun? Wala naman, Kinik. Pero ito gusto ko i-cast itong Liquid versus Navi. Ito nga yung susunod na game. Okay, tapos after nun, Mineski at saka Faceless ka. Tama? Yes, okay, Kinik. good. Yes. So, for sure. Ish, thank you for casting. Just promote this one first bago kita i-host. Promote and shoutouts to anyone you like. Go for it. Okay, guys. Once again, name is Ariza. Please follow my channel. Just go to twitch.tv/ishi001. If you guys want to know about my social media and everything, go to my channel. Everything is in the information panel. Shoutout Kuya Twitch Pino. Hello sa inyo dyan, guys. Ano, Kuya Nick? Gusto mo na umalis. And then, there you go, Kuya. Nagtatampo si Twitch Pinoy. So, guys, I'll be out. Pero don't worry, dyan lang kayo. Kasi I'll be hosting Twitch ni Ishi. Okay? So, Ishi, salamat. Mag-online ka na ngayon para ma-host kita online na ako, Kuya. Okay, i-host na kita any moment soon, ha? Salamat, Ishi. Salamat. Okay, for sure. Thank you. No problem. So, guys, ito, bigay ko na yung premyo nyo.
Nanalo is, ay, Mineski tsaka Luna. Mineski versus Luna, ang puta. Pero guys, Mineski tsaka Fnatic naman talaga yan. Mineski versus Luna. Mineski nanalo. Just kayo mag-i-stick together yung Fnatic and they can push, di ba? Pero it's already 11 minutes. Isa pala yung tier 1 tower na nakukuha nila. So that means more space kay Naga para makakuha ng Radiance and can sustain the late game. Basta may Naga Siren Radiance ka. So that's what's happening. Pero kailangan nga makapag-farm yung Naga Siren. Tier 1 tower already down sa top lane. So ito, steady. Kasi darating at darating yung mga Blink Daggers eh. Ang hindi na darating dito pag naubusan sila ng tower, which is hindi nangyayari at the moment para sa Mineski. Nandyan pa rin yung mga torre. Yes, Quinic. Medyo yun nga. Na since sobrang dami ng engagement, ito nga sa baba na naman, Quinic. Double Starstorm yan, Matic. So, hindi ina-anticipate ng Sand King yung backup ng Mirana. So, he will fall. Another, madedelay na naman yung Blink Dagger niya. Ito, ina-aggressive na ng Fnatic. Yung mga heroes ng Mineski. Katulad nga sinabi ko sa inyo, yung mga Blink Dagger, darating at darating yan. What's important for Mineski is hindi mamatay yung Naga Siren and makuha niya yung Radiance niya. Once magkaroon ng Radiance split push yung Naga Siren, that will give time para naman magka-utility item yung mga heroes niya, which is Sand King tsaka yung Batrider. So, ito, X marks the spot. Ayan na. Go ship kagad. Wala ng torrent. Umabot, pero Song of the Siren. Ito na yung epicenter, baka may epicenter ha. Tapos Baros sa dalawa. Ayun lang, isa lang, nakapag-leap out yung Mirana. Nicely done, coming from Mushi. I mean, that's really good counter initiation on their side na knowing that, guys, may bubuga kami kahit wala pa kaming dagger, guys. So, chill lang kayo dyan, guys. Tama. Kay Mushi, sira siguro yung letter E niya. Inispam niya siguro yung lip na yun eh. So, eto naman, Batrider, nayari sa likod Eclipse, pero Echo Stamp din naman yung Shadow Demon. And then yung Barrow Strike, Earth Split, wasak, pero nakapag-defensive disruption pa. Astral, di na kinailangan, nakapag-Demonic Purge. Sacred Arrow, tumama pa. Double Starstorm, let's see. Papalag pa to. Barrow Strike, kapus. Coming from Raging Potato rito. Si Jules, mamamatay ba? I don't think so. So, 9-7 pa rin yung score in favor of Fnatic. Medyo kinapos dun si Raging Potato. I wonder why. Medyo bitin nga eh. Yung Barrow Strike niya level 4 na naman. Pero yun yeah, I know, kuya. I don't know what happened there on the side of Raging Potato. Misclick siguro, kuya. Akala niya mag-go-forward yung Mirana, no? Para mag-aggressive. Versus yeah, possibly. Elder Titan. Pero yun nga, akala ko, kuya, medyo kinakalculate ni Mushi yung range ng stun ni Sand King. But ito nga, nakita ko level 4 na. So I was like, medyo manipis yun eh. Medyo manipis yung Barrow Strike na nangyari kanina eh. Akala ko level 2, level 3 eh. Sabi ko baka bitin yung skill point. Pero hindi, level 4 na eh. Pero good thing for him, meron siyang Blink Dagger. So 20 seconds mamaya, makikita mo na yung Blink Epicenter mamaya na gagawin niya ni Raging Potato. Let's see kung will he be effective with this kind of hero. Kasi we are used to having Raging Potato on Morphling, on Juggernaut, yung mga ganong kinds of hero. Hindi yung mga ganong burst, magical. Ay, top lane. Eto, nalaso. And then yung Barrow Strike, isang pick off agad. Timbersaw ang nangyari. Steady, guys. Ano ng item ni Miracle? May 2,900 gold na siya, kaya Nick. So, malapit-lapit na. Ito na, 3K na. 15 minutes, guys. Ito yung importante for Mineski. Kailangan nila makuha yung Radiance no matter what. Dagger-wise, kahit mabagal pa kayo, walang problema, basta di ako mamatay. Sabi ni Miracle, kaya ko kayong sarili mamaya. Ito, binigay lahat kay Elder Titan, Goose Ship, pati yung Sacred Arrow, and then yung Starstorm to sell things off. Pero sa gitna yung Luna, Bigger Fish. Ito, Napalm Stack. And then yung Eclipse binigyan, pero namatay pa rin. Raging Potato nag-survive, and he will be bailing out dito. Blink Dagger also completed kay Batrider. So ito na, dalawang utility already with Blink Dagger. Medyo nag-aalanganin dito yung side of Fnatic kasi yun nga, I feel like si Luna nga, he should be on their team like pushing kumbaga dito nga sa bottom lane. Kasi they already have Ohio, ito nga pressuring lanes and then creating space on their side. So that shouldn't like happen on the side of Fnatic. So, ang question kasi dyan is,
will you still be waiting? Will you be waiting for Radiance bago kayo pumush? Diba? Ngayon yung medyo alanganin yung setup ng Mineski pero hindi sila nakapush. Dalawang tier 1 yung gitna ba na-push? Tier 1 tower sa gitna? Yes, Na-push. yeah. Tatlong tier 1 tower yung nakuha nila, 16 minutes. Not bad, pero hindi ideal given alam nyo naman yung depth ng Mineski. Eto na, nayari nga lang yung Sand King sa gitna. Blink out na coming from Batrider. Now is the time to push mid. Let's see kung Luna will go for this one. Knowing na ito nga, wala pang mana dito si Miracle, and then they just use lasso, and then patay pa dito si Sand King. So yeah, I feel like you should have done this like kanina pa, kumbaga on the side of Fnatic. So I don't know why ano pa yung hindi hintay nila para mag-group up, and that resulted nga itong mga pick-off ng Mineski. So guys, first 10 kills yan na Fnatic. Tier 2 tower, kinukuha na. Luna, free hitting. Si Ohio naman, binabox out dito yung mga members ng Mineski. X marks the spot, Torrent. Kay Elder Titan kagad. Jules, may nagtitipi rito. Naga Siren, Song of the Siren Pop. Eto na. Paano diskarte? Paano set dito? Si AU. Defensive disruption. Buti hindi nag-latch. Yung Timber Chain dito. Tapos yung SS ng Crystal Maiden doing efficient damage. Pero he will fall 3 for 1. That's in favor of Mineski. Now they are chasing Demon. And I think Mirana, not for too long. Ayan na, may Blink Dagger yung Sand King. Ay, Epi! Hinahabol niya, hindi tumama yung Barrow Strike, pero yung slow ng Epi, makakahabol yung Astral. Echo Stomp, eto pa yung Batrider. Team White favoring Mineski. What happened there, Nishi? Oh, grabe kuya. I mean, ang ganda sana nung engagement on side of Fnatic if they had itong Eclipse si Luna. But since kuya, di ba nakita natin sa gitna nung pinatay si Luna, nagamit niya yung Eclipse niya doon. So on that engagement sa mid, nagkulang sila sa damage. Doon na, yun nga, ang ganda nung boat dito ng Kunkka. Pero it's just way too late on the side of Fnatic. That's why they lost on that engagement. MVP, kahit naka-ultra kill yung Batrider, I think goes to Crystal Maiden. Kitang-kita mo naman yung pwesto. Nung bago siya mamatay, 3 agad yung nahuli niya. So, yes, magandang freezing field on the side of this girl. Grabe naman this girl. Sabi na nga ba, sabihin mo yun, Kuya. Nahawa na rin ako eh. So, ito na kuya. In terms of net worth and then itong experience, medyo humahabol na and then lumamang na nga itong Mineski on the, sa experience. And then in terms of gold, ito na nakakahabol na sila, Kuya Nick. At saka parang ang bilis nila mag-decide, no? Parang sync kagad sila. Pagka Song of the Siren, wag yung go yung iba. Dito tayo, Shadow Demon tayo. Parang kahit na medyo alanganin yung set, meron silang unified decision kagad. Hindi na naglabo-labo. Kasi meron silang itong Song of the Siren, parang sa crowd control, kuya. Eto, naka-blink out pa yung Sand King Sandstorm. Hindi, what I mean is parang, kasi kung yung iba yun, yung iba will go for this one, yung iba will go for this one. Kumbaga, may kanya-kanyang desisyon. Pero that time, lahat sila nag-stuck sa Lusamia Shadow Demon to get that one. But, I mean, Batrider, kinuha yung, nilaso yung Timber. So, yun yung one thing. Outside call siguro yun. Pero still, they were able to get team white on that engagement. So ito, Naga Siren, let the rat begin already with Radiance. You don't give Miracle Naga Siren. Seryoso yan. And binigay mo kay Miracle, kailangan mong pressure. Pero this time, walang pressure na nangyari. So let's see kung kayang i-survive yung onslaught dito ng Fnatic. Tignan natin na kung kaya nilang i-survive. I mean, even though na, let's say, dalawang T2 tower na lang on the side of Mineski. But with this Miracle, ito nga, may BOT na ba siya, kuya? Wala pa. Pag ito nagka-BOT na yan, Kuya Nick, like, may mahihirapan na mag-push dito ang Fnatic. Okay, steady lang Eto, si Mushi. Meron na rin Aghanim Scepter though. Maganda naman yung farm ng 3 cores. Pero ang problema mo dyan, hindi sapat yung magandang farm. Kailangan push. Kasi Radiance kalaban mo, Luna. Yes, Krennic. And then actually, ito nga at sa baba, kala ko, miss na nila si Ohio. But actually, ito nga kuya, Luna didn't even invest itong for farming. He invested itong Dragonlance to Yasha because they wanted to fight and they wanted to push. But since they've been losing those engagement, nadidelay, and then Miracles just having itong space, and then his farm is just snowballing. Ito nga kuya, top na siya sa network. Yung in Radiance, no, si Naga Siren.
Ayan na. Yes, kuya. Okay na guys, naano ko ng electric fan. Diyos ko, day. Gusto ko lang magpahangin saglit. Nasita kagad. Eto, may magdodonate daw, Kuya Nick, pang aircon. Maghintay ka na dyan. Guys, yung aircon natin, padala nyo na kasi. Steady na kayo dyan. Ito yung Elder Titan. Pakunat na pakunat yung Elder Titan, ha. The more na ito sa gitna, ayan nga, in-initiatean nila. This is not going good for Fnatic. Another delay push na naman, which they needed. X marks the spot. Sand King hindi in-expect nakapag-barrow strike pero tinamaan pa rin. Try lane ng Fnatic dito. Sobrang sarap nung kanilang damage. Yes, kuya. I mean, like yung combo nila, yung disruption to etong ang torrent, pati ito sa taas, si Kuya Ohio mo with 9 charges, actually. May timber chain siya. Napilitan siya mag-timber chain. Eto yun lang, yung torre, tower damage. Blunder. Blunder on the side of RR. Hindi niya natansya yung creeps niya ron and hindi siya napasa yung tower damage na nangyari. Yun lang. Medyo naging greedy doon si Batrider. First blood, favoring Timberso, mga tropa. Siguro na miscalculate niya tong stick charges ni etong ang si Timberso, yun. Akala niya rin wala pang timber chain pero nagtatabi ng skill point. Hindi siya nag-whirling death doon but instead went for a timber chain which is really effective on a case-to-case basis. Katulad na nangyari nga kanina. Mirana, nakikipag-harassment to. Ayaw niyang pag-farmin yung Naga Siren. Elder Titan ito. Let's see. Torrent, dito mama. Yung Barrow Strike, abangan natin Luna, kaunti ka na. Steady guys. Ayan na yung Luna. Pag na-Barrow Strike, automatic merong kasunod na Echo Stamp yan. Nag-aabang rito si Jules. Ayan na si Idol Jules. Echo Stamp ang nauna. Mali ako. May Torrent. Di nakapag-Barrow Strike yung Sand King. Yun lang. So, hindi nila nakuha. Etong si Luna. Mineski. Grabe, kuya. Grabe yung laban sa baba. Medyo intense. It's like one miscalculation, one mismove, and then, ayun na nga, kailangan laging skill no? Kailangan yung bigayan ng skill saktuan talaga, kundi punish talaga ang mangyayari doon. Yes, kuya. Consequence. Also, bawal sila mag-rotate Pag nag-rotate yung isa, bubugbugin yung lane. Bubugbugin yung lane, seryoso. Yes, kuya. And then ito, kuya, shockingly, ito si Sand King. I mean, it's not shockingly, but impressively, ito si Sand King. Nakakasabay siya sa CS nitong si Luna on the tri lane. Oo nga, kita ko nga rito 13-3 against 13-4 ng Luna. Given melee siya rito kaya siyang ispaman ng Shadow Poison ng Shadow Demon tapos Lucent Beam ng Luna. So ayan sa top lane, Ohio sa gitna, Echo Stomp pero wala. Ay Diyos ko, ayan na yung sinasabi natin, walang Sandstorm yan Torrent, walang kasunod, yun lang. Normal attack, may Lucent Beam, hinahabol, stick charge. Pero si AU ang unang mahuhuli rito. Barrow Strike pa. Kay Kunkka, Lucent Beam, Magic Stick Pop, Sand King. Nayari. 2 heroes down on the side of Fnatic. Kung mahuli pa, ayan na yung slow pero may Magic Stick. Hindi na umabot. Yung Echo Stamp ng 2 for 1 in favor of Fnatic. Ay, hindi. Grabe. Yeah, Mineski. Yeah. Misplay dun si Demon actually kasi yung X-Mark to Torrent niya hindi tumama. Nagulat nga rin ako ron guys. Nagulat rin ako doon. Steady. I think, and then sa matchup naman sa gitna, at kanina medyo nalulugi si Mirana. I mean, as a Mirana level 1, may hirapan ka talagang mag-right-click kasi you don't have like yung spam nga sa Starfall. But as the level goes by, ito, medyo nakakahabol na siya on Naga Siren and then sumasakit na rin yung Starfall niya. I believe, and then ito nga si Meraka will start hitting ito nga sa jungle kasi when Fnatic starts rotating, medyo mahihirapan na siya makasabay kasi nga yung combination and then itong ang lockdown ng Fnatic is medyo solid. Okay, precisely. Ayun nga yung problema rito na kailangan nilang i-anticipate mamaya, guys. Pero for now, ang important is mapanalo nila itong bot lane. Ayun yung mahalaga nito, both teams. Kailangan mapanalo yung bot lane. For Mineski, kailangan nila malimit yung impact ng Luna
on the other side naman, kailangan makapag-sustain sila and malimitahan naman nila yung effectiveness ng Sun King. Mamaya kasi mamicro rin sila ng Sun King. If ever magkakaroon ng fast blink 4 stuff, yan. Ayan, nasty. Ay, may nag-follow up mo rito. May nag-back up. Torrent, Lucent Beam, yung Timbers of bumaba. Timber Chain sa malayo. Pero binibait na nila dito yung Elder Titan. Okay na daw yan. Wag na lang iba. Pero yung Crystal Maiden, hinahabol wala na. So that's only for an Elder Titan with that rotation coming from Ohio on Timbers. Not bad on the side of Mineski. Pareto, kuya. Raging Potato. Okay. He's gonna be fine. Ito hahabol. May Timber Chain. May Chakram na. Pero hindi. Out. Medyo kukulangin sa mana. That's what's happening. And also on the Mineski, one thing they need to consider, itong ancient stack ng Fnatic, once na maka-dominator, itong si Luna, kailangan na nilang i-block right away itong ancient stack nga ng Radiant. Ng Radiant, yeah. Precisely. Kasi on their side, kahit na may stack, di naman nila pwedeng kunin ng mabilisan yan Naga-Siren Sun King sila Medyo mahirapan silang kunin yan. Wala silang heroes like Tidehunter or Axe na kayang-kayang isang mabilisan. So, they need to challenge that. I mean, block that one instead of challenging gitna. Ito nagpa-XP Elder Tyrant while Naga Siren farming dun sa jungle. CS-wise no Naga, 33 and 3, 15 denies yung Mirana sa gitna versus Naga Siren. So, that's a big thing. Sipag ni Mushi. Sabi niya, hindi pa ako Captain Slow Hands. Hindi pa pang-retire yung reflex ko. Naga Siren naman. Next item niya dito, Arcane Boots After nun, dun pa siya gagawa ng Radiance. Pero yung Batrider, may Blink Dagger na ba yung Batrider? Wala pa, Kuya Nick. Napalm Stack. Gustong mag-Barrow Strike ng Sun King. Yung TP backup Moonlight Shadow Pop. Eto na, medyo fail on the side of Mineski. Yeah. Yun nga lang, this is one of the reason why Luna is really good. Ito nga movement speed niya and then yung vision niya sa gabi. X-Mark, tas pat in-eclipse pa. Nakapag-Fairy Fire pero Batrider. Hindi na nga sila naka-pick off doon. Siya pa yung namatayan. Yung rotation ng Batrider, 4th yung score. Still in favor of Fnatic. Actually, this is not looking good on the side of Mineski because as a Batrider, if you're behind, you have the jungle to come back with. But since you have a Naga Siren who's gonna be taking those jungle, medyo I don't know how he's gonna find his farm for his Blink Dagger, Quenic. Yan nga, medyo kailangan niyang humugot kung may paghuhugutan siya ng farm dun sa kanyang Blink Dagger, while Sun King naman dito 6 decent. Meron na siya ritong Tranquil Boots plus 800 gold. Because I think that's why he rotated bottom lane. Because they want to create pressure on lane. Kasi nga, pag wala kang pressure na binibigay sa mapa, etong farm ni Miracle on the jungle will be disrupted. Pero ito, abangan mo to Ayan yung Double Starstorm tsaka Sacred Arrow. Combo yan. Tignan natin kung paano initiate ni Mushi yan. Will this succeed? Ayan na, bumibuelo na. O nag-aantay. I think nag-aantay. Yan, naghihintay yata ng +1 si Kuya Mushi nyo dito. Ito na. Sa baba naman, si Demon, hinahabol Kunkka. Nahuli. Pero yung jungle, ayan, nakuha na. Yung courier, sama pa. Pero hindi nakuha ron. 1 for 1. Naga Siren for Kunkka. Yeah. Ito na nga yung sinasabi ko na, since you're not putting pressure on any lanes, sila naman yung magbibigay ng pressure. Ito nga sa farming nitong si Naga Siren. Because they know that Naga Siren is gonna be farming and doesn't want to fight. Steady. Eto't gitna, Luna. Kumukuha ng tier 1 tower. Batrider naman, medyo matagal nga yung dagger. Dalawa sila ng Sun King actually. Top lane, eto na. Echo Stomp kay Shadow Demon, pero buti hindi nila ginaw. Nandyan yung Mirana. Magsa-Sacred Arrow pa yan. Hindi na, out na daw. And actually, they had that observer ward para makita nga tong rotation and TP response on the side of Fnatic. So, nice vision there coming from Mineski. So, Team Person naman, pakunat ng pakunat dito. Aside from reactive armor, meron na siyang cloak dito to negate yung mga burst on the way for Mineski. Ito, may defensive disruption, pero yung Napalm Stack tuloy-tuloy lang. Andyan pa yung Astral, Echo Stomp, nakapag-Moonlight Shadow Detection. Andyan na etong Mushi Mirana at saka Demon kung kaya ni X marks the spot. May Torrent din yan, yung Starstorm.
Di na kinailangan, binigay na sa likod. Sun King nangyari. I mean sa baba. Pero si Ohio will pay with his life. 2-4-2 yung nangyari doon. Yung Mirana sa top lane ng Haras kay Elder Titan, will he be getting that one? I don't think so. 2-4-2. Even trade para dito sa ating engagement. I don't know. I mean, maganda na nakaka-pick off pa rin sila. Ito nga nakuha nila si Timbersaw sa baba. But I feel like ang mas pressure dito sa Mineski because they need their dagger and like core items para mag-online and then makasabay sa teamfights ng Fnatic. Compared sa Fnatic, they only need their ult and then ito nga ang just group up together kumbaga when they makakapag-push na sila right away on the side of Fnatic. Pero for me, I think it's good for Mineski. Una, 11 minutes already, they have a Luna, tapos yung nag-draft, hindi na si Demon. Yeah. Oo nga no, kuya. Notice that too. Si Mushi na. Hindi ko napansin. Pero prior to this one, simula ng mga ibang tournaments, si Demon yung nagda-draft for Fnatic. Meron lang slight change dito on Boston Major Southeast Asian Qualifier. Third ban dito, nakapanood na Mineski siguro. Pugna, third ban. Yeah, possibly, kuya. Ito nga. Syempre, they wanna ban itong mga push strat hero. Dahil Pugna ito, kaya binaban nila itong mga early game heroes. Kasi they wanna invest ito nga sa late game ni Miracle. Ayun nga yung ginawa nila. Question is, will they be banning yung Medusa or Ursa na signature hero dito ng Fnatic? Fourth ban, Alchemist. Sa kabila naman, Undying at saka Ogre Magi. So na-reveal na agad ng dalawang support itong Fnatic. So looking at their draft, itong syempre simple combo, Shadow Demon to Kunkka, itong Disruption to Torrent. Medyo mobile, medyo malakas sa ganking, but still not enough damage to kill. So as if they wanna push this early, they need more damage hero katulad nga like Timbersaw, I believe still good in this strat. Yeah, and then ito Luna. There you go. Nasa isip ko rin yung Luna. Luna Axe nasa isip ko eh. Pwede rin eh. Basta pag may Shadow Demon, lagi ko naisip lagi Luna. Sobrang veterans. It's either pang push, yung Manta style illusion, pati Disruption illusion, di ba? Tapos meron ding Axe na pwede nga mag-Berserker Skull after nung Disruption. Sa kabila, Mineski. Ano kayang supports ang mga available para sa kanila? Ito nga binaban na nga rin ng Fnatic yung mga early strong lane heroes support. Ito binan nila yung Ogre Magi and then itong Undying. So ano pa kayang pwede? Sino ba? Ito Oracle still available. Malakas pa rin yung damage niya and then ito nga sustain. And then Elder ito yung Titan. False Promise. Yes, ET din, crowd control. Ginamit ka na ng Mineskian versus FDG. Yung dalawa na yun, yes, pwedeng gamit. Bounty Hunter, nag-Bounty Hunter itong Mineski. Pwede sila mag-infest back, tas Bounty Hunter trap, di ba? So, let's see. Possible yan, kuya. Kasi may Batrider din eh. So, steady lang guys. Pero for sure, I think Miracle is going to pick this in Naga Siren, Elder Titan nga. Yes. And actually, itong nakita natin yung sa performance ng Mineski hapon, itong ang Warlock, it's still available. And then on the Southeast Asian teams, paborito nilang i-run tong Warlock na to. Pero ito, Timbersaw, yung pick dito ng Fnatic. I think possible din na pwedeng Lifestealer, pwedeng Invoker, either of the two I think for Mineski for their core pick. And then for the support naman, I'm looking towards either Bounty Hunter or Oracle nga. So let's see kung tama yung prediction namin. Pero so far so good. Tumama kami ng Luna, Timbersaw, pati Elder Titan. Let's see, steady lang kayo dyan. Ito, yung Axe nga, Kuya Nick, nasa pool pa rin siya. So, possible pa rin siya on the side of Fnatic. And then, sa Mineski, yun nga yung Warlock, Kuya. Medyo naglilin ako dito. Kasi, paborito ng Southeast Asian yan eh. Paborito ng Southeast Asia teams yan, Kuya, Warlock. But Crystal Maiden. Mali tayo. Pinahiya tayo ng Mineski ron. Nag-Crystal Maiden sila. Pero I think for the core, it's either Lifestealer or Invoker. Pero I think baban ng Fnatic isa ron. Tignan natin. Yung Invoker daw ni DK Easy. Si DK Easy nag-i-spam ng Invoker for MMR yan eh. Nakita ko yung screenshot niyan eh. Yeah, kuya. Mamaya, Invoker Lords ka na. I mean, okay din naman Invoker on the side of Mineski, but I feel like heavy farmer talaga si Naga Siren eh. So I think he needs an early fighting hero.
Maganda Parang, ban I don't know. It's just me. maganda yung ban ng maganda yung ban dito ng Fnatic. Kasi comfort hero ni Miracle. Etong, what do you call this one? Naga Siren? Hindi, Outworld Devourer. Oh, yung OD. Di ba dalawang beses siya rumampage? Dalawang beses siya rumampage dyan. Oh, that's true, kuya. That's true, yeah. So, magandang ban. Pati last game, hindi yung ginamit ng Mineski. So, steady lang, guys. Let's see. Pero so far, I'm looking towards Live Stealer tsaka Invoker talaga, mga tropa. Let's see kung pagbibigyan pa ako rito ng Mineski. Pero 5-0 na sila, flawless pa rin ha. Nagbunga yung kanilang Scancer coach ha. So 5-0 na. Tapos sa Fnatic naman 4-2. Tinalo sila ng WG Unity tsaka tinalo sila ng Faceless. Sun King! It's Sun King. Kasi kuya, I think they know that Timbersaw naman sa gitna. So nag-just pick a hero that ito nga magma-match up kay Timbersaw. So safe lane pa rin yung Naga? Yes, I think, Kuya Nick. Possible, yeah. I mean, as much as possible, you want to give Naga Siren ito ang free farm. Kahapon kasi nag-Naga Siren sila, inagro try nila to. Inagro try nila on Dire. Ganun yung ginawa ng Mineski. Let's see kung pwede pa rin nilang gawin. Actually, pwede nga rin Batrider mid to and off-lane Sand King eh. Pero bubugbugin ng Kungka yan. May X-Marks na spot yung Kungka if ever. Tingnan natin. Yeah, that's true, kuya. Tingnan natin. Pero Fnatic, 5th pick, inaantay natin. Axe, pwede pa. Kasi pwede rin nilang, ito nga, i-offlane dito si Timbersaw or i-mid. So, ito siguro, nag-pick na rin ng Sand King itong Mineski, knowing na, if they know, di na alam, like, for sure, kung anong lineup ng Fnatic, they could, like bounce back or ito nga, mag-switch ng heroes, kumbaga. Medyo flexible itong draft ng Mineski, I think. Pero I think for this game, hindi naman sa walang pressure pero for Mineski, I think regardless of the outcome, I think pasok na sila top 4. Kahit sino na makalaban nila, okay na. So I think this is just one of their strategies na sinusubukan kasi you will rarely see Mineski going with one support. I mean one core. They often have Invoker Life Stealer, Invoker Juggernaut, kumbaga dalawang cores. Pero ito, 4 utility, isang focus sa core, which is Naga Siren nga. 5-0 na rin kasi sila So I think sabi nila parang tinansya na namin. So if ever na ganito, ganyan, pasok pa rin sa top 4. Kaya ganito yung ginagawa ng Mineski. Kaya Naga Siren, 4 utility sila. Pero sa kabila naman, Mirana, yung 5th pick dito ng Fnatic. Offlane Timber? Offlane Timber nga. Yes, offlane Timber na. Yeah. Offlane Timber nga, guys. Ohio So guys, nagla-lock in pa ng heroes ito. This is Kuya Nick together with Ishi-ish. Promote mo muna yung mga social media mo before magkaroon tayo ng game. Okay guys, so nga pala, this is Ariza, also known as Ishi. If you guys want to check out my channel, just go to twitch.tv/Ishi001. If you guys want to know about my social media, lahat guys, nasa baba ng panel ko. So, i-check out yun nandun, yung link, lahat nandun. So, after nyo i-follow yung channel ko, doon nyo na i-follow yung social media ko. Wag yung social media muna guys. Yung channel muna. Yung channel muna. Yeah, yung channel muna. Yes, kuya. So, guys, ito nga, Mirana 5th pick. Nagla-lock in pa ng heroes, both teams, mga chong. Eto na. So, I'll be switching overlays. Cameraman, sino tayo? Naklik ko yung English actually, kuya. Sino rito? Blaze? Blaze Casting? Yes, si Blaze. Yeah. Si Blaze Casting, kilala rin natin yan. So, for Fnatic, Mushion Mirana, Aeon, Shadow Demon, Raven on Luna, Demon Kungka, tapos offlane Timbersaw ni Ohio, Mineski naman. Go for it, Ishi. Okay guys, on the side of Mineski naman, Raging Potato on Sand King, Miracle on your Naga Siren, Ninja Boogie on your Crystal Maiden, Jules on Elder Titan, and then ito namang si RR on your Batrider. So, mid Sand King nga talaga to. Raging Potato Yeah, kuya. Nga. So, let's see. Pero kanina, ang gandang galawan ng Mineski. Napa-GG ng 24 minutes yung Fire Dragon Gaming. Question is, can they do it again? Versus a match, parang competition ng team, which is yung Fnatic. 0-0 ngayon yung score and nag-aantayan pa ng bounty rune. Let's see kung meron magagawa rito. Kuya, hindi ka nagkakas-in ng prediction sa side. Hindi. Wondering. Ikaw, ano bang nakukuha ron? I don't know. Nakakatuwa lang kasi pag natatama yung prediction.
parang hindi ko na siya naiisip kasi parang sobrang occupied na rin ng gagawin nito. Tingnan mo ngayon, nag-upload ako, nag-edit ako ng YouTube video. Yun lang. Grabe talaga yung multitasker. Bounty run. Naka-upload na nga pala yung Mineski vs FDG para sa mga hindi nakapanood dyan. Na-edit ko na rin yan. Meron na rin thumbnail. So, you can check it out sa YouTube natin. youtube.com/WomboXCombo kung mabagal yung inyong stream. Pero kung mabilis naman yung stream nyo, stay with us. Panoorin nyo to. Fanatic Mineski. One for the ages na naman to. Katulad na napanood natin kahapon, Mineski TNC. Okay? So, ito. Agro try ba? Hindi. Sand King. Agro try pero Sand King. Okay. Tapos, nilagay nila si Miracle, ito sa gitna, actually. Pero mahirap to for Mineski. Sakit nung damage ng Luna, pero yun lang, napalayo. May Torrent to save Shadow Demon. Ito, paano diskarte sa Mineski? Si Elder Titan, inaantay yan. May Lucent Beam, at saka yung X-Marks, Torrent. Pero hindi na, I don't think so. Out na yan. Wala pa nagkakapatayan, guys. Steady. Grabe yung harassment dito sa baba ng Fnatic. Hindi ko alam pero I'm clinging towards yung mga Naga Siren Illusion. Tapos pag farming nila yung Naga Siren, yung Luna tsaka Mirana, ultra late talaga. Pero so far, I think medyo malabo kung pupush sila rito. Sila pa yung mata-turn around. Hindi nila alam kung saan manggagaling yung bat, hindi nila alam kung saan manggagaling yung Sand King. Eto, Mirana actually going for Maelstrom ito dito. Pang-clear siguro ng illusion dito ni... Pero ito, kinuhuli nila yung Batrider. X marks the spot. Wala na siyang Yule Scepter dyan. Barrow Strike by Sand King. Echo Stomp. Pero nakapag-leap out yung Mirana. Defensive use naman on Timbersaw. So, nagtatansyahan sila rito. Moonlight Shadow Pop, mga tropa. Ayan na yung Song of the Siren. Nahuli sa likod. Earth Split. Mahuhuli yung dalawa. Nakapag-eclipse yung Luna pero will he fall? I think he will. Naga Siren nandiyan na. Radiant siya. Nag-TP out. No escape. No escape on that one. Sa likod, Mirana nakatakas together with Timbersaw. 2 heroes dead on the side of Fnatic. Nakuha pa nila din si Kunkka. Pati si Kunkka, humabol. 3 heroes dead to. Yes, kuya. Pahirap na, pahirap. Yun nga, Kuya Nick. Sobrang hirap na. But, I don't know. Siguro Fnatic, hopefully, pag nagka-BKB dito si Luna or Lincoln or whatever, they could survive those team fights. Pero, I don't know, Kuya. Medyo mahirap with the Song of the Siren setup. I don't know how they're gonna get out. May reset button no? May reset button tong Mineski Eto, naghahanap na naman yung Batrider. Lane talaga yung trabaho niya. May nalaso na. Sa gitna, yung Timbersaw, in epicenter. Mag-survive pa to? I don't think so. Ayan, binigay na lahat. Pati yung freezing field, binigay na. Yes, kuya. So, ito na. Paano didiscard yan to ng Fnatic? Sacred Arrow, tumama kay Sand King. X, tsaka yung Ghost Ship. Nakapag-glimmer, makakabuhay pa. May Torrent. Nakapag-force stop pa. Hindi pa namatay yung Sand King, guys. I think this is it. Ay, hindi. Pag namatay yung Timbersaw, Song of the Siren set. Ay, ito na. Luna. Ay, hindi. TP out. Bailout, guys. Bailout yan. So, TP out. 3 heroes dead. Nag-buyback ba yung Timber? Ay, hindi. Bloodstone charge. Yes, kuya. He bought back. Buyback nga. Medyo makati yun. So, yeah, grabe. What do you think should Fnatic do for them to have an advantage in this game? Siguro, ayun nga, yung kanina sa top, yung inabuse nila yung calculation ng Mineski na hindi nila napatay si Ohio and then it turned around on them. But it's still really hard to predict, kuya, like those kind of stuff. Kasi it's like, parang yung percentage ng mistake ng Mineski ngayon is like so slim. Kasi they're not even worried about itong Sand King and then itong si Batrider because they only need their stun and then itong skills nila. But ito sa top, kuya, si Raven, Luna, sobrang lambot ng Luna. Defensive disruption pero magdasal ka na. Seryoso. Radiant's burn. Will he be dead? So, survive Nag-survive yung Naga Siren na yun. Ayun, Luna na yun nag-survive So, ito, Song of the Siren. Ay, Song of the Siren. Yung set ng epicenter ng Sand King, ito na. Ay, walang epicenter. Guys. So, bail out. Force stop paalis. Sinusundan sila rito. Sacred
hindi tumama. Yung Batrider sinusundan din. Timber Chain in. Yung defensive Yule Scepter, Glimmer Cape, mag-blink out na yan in 2-1. Okay na. Okay na, wala nangyari. Wala namatay on the side of Mineski. I think ito din medyo nakukulangan ako sa side of Fnatic. Like, though they have itong Torrent, Bow, Disruption on the side of Fnatic, it's still not the same compared sa Mineski na Burrow Strike, itong Bite, and then Lasso, and then itong Sleep, kuya. It's like, medyo malaki din yung AoE niya compared sa Fnatic na it has to connect, it has to synergize para ma-execute ng tama. Grabe naman yung lip. Grabe naman that lip. Lip sa kalaban. So, Mirana, Willful, Mushi, what's happening, pare? Kailangan nila ng panalo, Kailangan ng panalo ng Fnatic. More than they want, more than they need a win, they need to evade parang kailangan nila umiwas matalo. Kasi hahabulin sila talaga niyan. Paro strike dito, mama. Ayan na yung Sun King, hinahabol. Cruise ship. Walang tinamaan. Illusion lang yun. Si Timon, delikado rito. Pero andito si Ohio. Paro strike. Oy, defensive Yules, canceling that TP. And then yung burn ng Radiance, enough monster kill para dito. And then hinahabol si AU. Shadow Demon, wala nang magagawa yan. So, bot lane naman, eto. Gusto niyang kunin yung Crystal Maiden, nakapag-Glimmer TP out pa. I don't know. Wala na to. Yeah. Medyo mahirap na to. Kumbaga, they need a miracle. They need a miracle. To come back. Though, miracle is on the other side. Okay? Yes, kuya. But yeah, I don't know how they're gonna come back to this game. They're just not synergizing. Pero ito nga, na-miss na nga nila yung window nila. And then, ito, Miracle is just way too big now. And then, on the side of Mineski, ito ang hero nila, medyo nagpa-fall behind sa farm. But still, they don't need that much farm. They only need to execute their skill para nga makasabay and then makatulong sa damage ng binibigay ni Naga Siren. I think after this game, kakapot ng ulo si Mushi Sabi niya, 4 na beses ako nahuli ron Ilang beses siya nahuli mag-isa Soloista siya Yes. Ganun Ilang beses siya nahuli ng Batrider tsaka Sun King, yun lang. Yes. I think that's one thing that's wrong on Fnatic because they already have Ohio creating space and then si Mushi trying to do another thing and then ito naman, so tatlo lang silang nagpo-push ng tower, we should be 4 and then the other one creating space, kuya. So at least even though mamatay yung isa, makakapag-trade sila ng tower or a couple of pickups, diba, kuya? So may some two happening on the same time. Naging redundant yung role ni Ohio at saka ni Mushi. Ganun yung nangyari doon. Which kailangan ng stock nila ng isang either damage dealer or yung tank na nagkukulang. Kaya yung tier 2 tower already down. Natiran pa ng tier 1, tier 2 tower sa gitna. Yung Mineski, naunahan pa sila maklear ng tier 2 tower doon. To high ground push na, kuya, Mineski. Let's see, guys, Shoutouts nga pala sa ating mga 548 viewers. Appreciated, guys. Kahit na pwede kayo manood sa Dota TV, you still opted to go with us, with our Filipino stream. Thank you. So, be sure to follow us on twitch.tv/ishi001 and on me naman, on my YouTube channel, okay? youtube.com/wombowexcombo. Shoutouts to our sponsors, AOC Philippines, Gigabyte Philippines, and may nakaligtaan akong isa. Mamaya sabihin ko. Steel Series. Sabihin ko rin sana. Bukas magkikita kami nun. So, nasa akin na yung mga gears tomorrow for the rest of the year na pamimigyan sa Revlo. Maganda-handa na kayo dyan, ha? Eto na, mga tropa. Kuya Nick, anong mouse mo? Steel Series din, Sensei? Rival, 300. Or 300, oh. Kuripot pa si Steel Series So, hopefully by 2017, makita niya na yung worth ng partnership namin. Pero ngayon, ganun talaga At the moment, puro product lang, mga entry-level product lang, okay lang, sabi ko. Pero once na tumagal tayo, hopefully you can give me a chance and upgrade our partnership. Pero eto, yung Naga Siren, Eclipse, ay pasok lahat sa Split Earth. Gusto nilang kunin yung Luna habang naka-BKB. Though, walang damage. Ayan na! Wala palang damage, Kuya Nick, Set lang pala yun. So, Luna will fall. Demon ito hinahabol. Yung Radiance Burn, dinededma lang nila mga tropa. Pero hindi biro yan. Timberso, sa likod may hinahabol din. Double Star Storm, mamamatay si Miracle ba rito? Hindi, makunat.
makunat si Miracle, mga chong. Yung kung ka namatay sa likod, pati yung Shadow Demon, pati Timbersaw. So, I think this is at least 1 racks or 2 racks para sa Mineski. Yes, Kenneth. Ay, nahanap nila si Mushi. Ayan. GG na. GG na. Ay, naka-leave out pa. Ay, mayroon ulit? May stop of the bilis siren ng cooldown. May Octarine Core kasi, kuya. Octarine Core. Okay. Cooldown na reduction. Octarine Core, guys. So, I think this is racks for them. 27 seconds bago mabuhay yung Timbersaw without a buy. Meron. May buyback naman yung Timbersaw. So, yan yung buyback. Meron din yung Luna. Pero I don't think nagagamitin pa nila yan, mga chong. Tier 3 tower, kinukuha na. So, we'll see, kuya, how this goes. It's like 2,500 actually. 25,000, rather. Itong lead ng Mineski in terms of gold. Nalaso pa rito yung Batrider. And then Barrow Strike, yung Shadow Demon. Unang nahuli, AU. Pero ito yung burst. Nung Timbersaw, naka-chakram. Nakapag-glimmer, nakatakas mo si NB, and then yung Botrax already taken by Mineski. Song of the Siren na naman. Grabe naman di Song of the Siren. Grabe naman. Wala silang makuha dahil dun. Yes, Kenneth. I mean, wala pa kasi, si Luna lang, I believe, ang may BKB on their side. Yes, kasi si Luna nga lang. So, siya lang ang possibly mag-serve. Wasak yung Sand King doon, pasok sa Bloodstone nung Timbersaw. Ito, tutuloy-tuloy rito yung Fnatic, pero wala silang Mirana. Echo Stamp, Earth Split sa dalawa. May napalm stack pa yan, hahabol. Crystal Maiden, wala nga lang silang Sand King. Steady, guys. Salamat sa stream dito, hihi. Tumal sa Mineski, malag sa Mineski. Guys, nasa SMX kasi sila. Nasa ESGS kasi sila, kaya ganun. Medyo awkward na mamaya eh. Nasa isip ko, kaya ayaw ko talaga pumunta eh. Pero ganun pa man, minsan lang yan. Parang nasa isip ko, twice a year lang naman sila mag-a-ask. So, better yet, pagbigyan ko na. Kaya hayaan na, bahala na mamaya. Pero ito, tier 2 tower, kinukuha na ng Fnatic. Pero yun lang, wala pa rin silang makuha. Kasi nga, ito, I really like, ito nga yung draft with ET. Kasi nga, mahirap talaga mag-push with his stomp. Kasi you're always, trying to back off para hindi ka masama dun nga sa sleep stomp nitong si ET. That's why, medyo nagiging hesitant and nahihirapan mag-push yung Fnatic here on the bottom lane. Tapos, the more that they wait, chance naman para sa Mineski para maka-pick off with the cooldown na SS, yung Sand King tsaka Batrider Lasso. Pag may na-pick up sila, delayed na naman yung push. So, ganun yung nangyayari. Ayan nga, yung kakasabi ko nga lang sa inyo. Kasi hindi mag-push, nag-cooldown yung mga skill ng Mineski. And nakuha na naman dito yung Mirana. Again, delayed push na naman to on the side of Fnatic plus farm on the side of Radiance na Naga Siren. Ito nga, yung hero ng Mineski is just doing great, creating as much space as possible para kay Miracle nga. And then Fnatic is just giving way too much and just settling down. But I feel like, Kuya Nick, medyo na-miss na nila itong window nila on the side of Fnatic. Precisely, ito nga yung nangyayari. So, guys, Mineski flexing their muscles, guys. All they need to do is top 4. Okay na sila after ng top 4, mga tropa. So, let's see kung mangyayari to, So, at the moment, nangyayari din yung TNC at saka yung Fire Dragon Network mo to, Fire Dragon Gaming, Fire Dragon Esports, I mean. So, sa kabila yan, hindi natin may stream ngayon kasi kasabay ng Mineski Fnatic. Guys, Mineski Fnatic to eh. Automatic to, mga tropa. To be honest, Kuya Nick, I don't even know what Fnatic is really waiting for here. Ito, may manta na nga sila. Maybe that's what they needed para slow siege ito nga mga towers ng Mineski. But ito, actually, Mineski planning. Gitna na naman. Ito na naman. Ayan na. Nahuli na naman siya. Mushi. Si Mushi na naman. Si Mushi na naman, guys. I mean, I'm just wondering, Kuya Nick, bakit ayaw sumama sa team niya? Why does he have to go that way? Like, compared sa teammates niya, he just went bottom lane ito, Kuya, diretso. And that resulted another
possibly postpone push ng Fnatic. And tahimik lang si Naga Siren pero payaman ng payaman na yan, 25 minutes. Kung ako teammate ni Mushi, ay Mushi, Diyos ko po. Stick together, ganun na siguro, no? Yung mga teammates ni Mushi, napapasay na lang yan, Kenek. Ay, karamba. But pero ito, wala pa yung Mirana, gumugo rito yung Mineski, pero wala silang nahuling Shadow Demon doon. Glimmer game para kay Santi, pero may Shadow Poison stack. And then Barrow Strike, hindi siya makakapag-blink out. Hindi, TP out naman eh. Hindi nakita ng cameraman, hinabol pa. So that's what happened. Boots of Travel naman para kay Timbersaw rito, mga chong. I mean, the only positive side that I'm looking at, nakikita ko sa Fnatic is at least 3 of their core heroes are farming compared sa Mineski na yung tatlong hero nila, ang pina-farm is a hero on the side of Fnatic. So kaya ito, medyo top pa rin yung tatlo. I mean, pangalawa, pangatlo, pang-apat itong heroes ng Fnatic compared sa Mineski na yung tatlong hero nila. I mean, dalawang core hero nila is still under-farmed, a little bit behind on the side of Fnatic. Eto guys, before we have this engagement, nag-donate ng 50 pesos itong si Carlo Rack. Pabati po si Lon Vincent X Popoy Ronald Jonas. Ang dami, sinulit mo yung 50 mo Pati si Master Rev na kamukha mo, Kuya Nick, mga batang 107, shoutout sa inyo. Ito na naman, siya na naman, Mushi na naman, pero naka-leap out this time. Naga Siren, naghihintay lang ng Song of the Siren yan, pero napatay muna rito yung Kunkka. Song of the Siren, hindi na kailangan. Mushi did fall, 2 heroes down on the side of Fnatic. Si Ohio, nangaharas dito, nakakuha niya yung Sand King. Eclipse will not be effective. 4 heroes down, Sand King lang kapalit. Let's see kung makukunin nila etong Timbersaw. Ayan ni Astral, scouting this Timbersaw movement. Timber Chain paalis, nakapag-blink out, TP out. Ay, di inabot! So barely hitting yung nagtitipi na Timbersaw na yun, pero still, space created. And another 4 heroes dead on the side of Fnatic. Kenek, I don't know, like Fnatic can do this. They invested and drafted on this type of lineup, early game push. And they even like yung item build nila, Kuya Nick, they didn't even build their item para nga mag-farm. So I don't know how they're gonna get back into this Game, this game. Yon, Kuya Nick. I don't know, Kuya Nick. So guys, steady lang kayo dyan. Yung nag-donate na isa na yun, kung hindi ka lang ka-workmate ng utol ko, pre, sinulit mo yung 50 mo. Siguro sa 50 yung 10 binati mo. So 5 piso kada bate. Diyos ko, sulit na sulit. Pero shoutout sa'yo, pare. Thank you for supporting. Okay? Mga kapatid ko, yung sinabi ko sa'yo na nag-work dun sa esports company, yung may pet-pet. So, sakto sa kanya yun. Pero ito, Sandstorm, yung Sand King, Raging Potato. Teka lang, saglit. Sinesearch ko dito, I think they're gonna try again itong push yung top, but ito si Mushi na uhuli na naman. Lagi siya yung nahuhuli, no? I know, Kuya. Eto na. Uy, ang ganda dito. Sabi ko, iba ko ganun. Nag-TV pa alis yung isa. May nag-TV pa balik. Sabi ko, ano to? Sabi ko, pero yun pala siya lang pala. Ano lang yun, kumbaga, show lang yun, show lang. Steady ka lang dyan, easy. Pinapatawa ka lang dito, yun yung Ohio. Komedyante yan Ayun yung nangyari doon. Grabe, Kuya. I mean, I don't know what's happening to Fnatic, Kuya. Napagod yata sila sa game nila sa Faceless. But ito sa top, nalaso. In epicenter. Binigay na lahat dito. Pero sobrang kunat, Sobrang kunat ng Timbersaw, hindi namatay. Ito na yung ghost ship. Nahuli si Kuya Jules. Yung Song of the Siren, hindi pa binibigay dito. So, grabe, sobrang kunat ni Ohio doon. Oh, may Hood of Defiance na pala siya, na-pop niya doon. At least bago siya mag-start yung epicenter and everything. For this Timbersaw, kaya masyadong hindi siya namatay doon. Hindi siya namatay actually. De, Kuya, sabi nga nila, bihit daw yung TP sa top kanina. Ito si Sand King, isa pa to. Guys, huwag nyo na i-throw. Pero kung papansinin mo yung top 4 natin
Etong dalawa, Mineski Faceless, I think good to go na to. Top 2 na yan. Ang problema na lang yung top 3 tsaka top 4. For top 3, as of the moment steady Golteb. Etong Fnatic 4-2 sila eh. Pag natalo sila sa Mineski, 4-3 sila. Okay? 4-3, 3 loss kagad yun. Yung TNC, dalawa pala yung talo nila, guys. So magkakatalo-talo sila rito. Eh yun lang, Sacred Arrow sa likod. Pinasok kagad, may 4 staff. Mirana, X-Marks tas mapabalik, pero makunat din si Jules. Papalag naman daw. Tier 2 tower down. Ito yung sinasabi ko sa inyo, they should have done this earlier, habang wala pa mga Blink Dagger, yung Mineski. Pero ngayon, meron na pang kite itong tropa mo sa Mineski, mga chong. Actually, this is really wise on the side of ito nga Fnatic na ine-X-mark nila si Mirana. So even though he get caught with lasso and whatnot, pwede pa rin siyang ma-X-mark, kumbaga. Pa-shoutout sa asawa kong tulog na. Kylie pangalan niya. Kenji Sven. Na pala pinangalan ko sa baby namin, Kuya Nick. Kenji Sven daw. Kenji yung second name ko. Nico Kenji. Salamat pare. Thank you. Eto, may Yule set up. Yung lasso on the way na. Barrow strike na Sun King. Ayaw pang ibigay. So out na yan. Ayaw rin in-engage ng Fnatic kasi mayroon nga rin Song of the Siren. Worst comes to worst, di ba? Pag ginaw nila yon, tas Song of the Siren, sila pa yung masiset ng epicenter at saka yung Crystal Maiden facing field. Kaya good thing for Fnatic yon. Good job. Medyo ito nga nakakatakot to dito on the side of Mineski. Etong si Kuya Miracle nyo with his Octarine Core na Kuya and Manta. On the side of Naga Siren. I think kaya ng Fnatic to ultra late game. I-survive nila yung onslaught nung